Sa simula ng eksena, natutunan ng isang binatang lalaki, sa masakit na paraan, na tanging kapag nawawala ay pinahahalagahan ng tao ang isang bagay. Ang pangalawang bagay na natutunan niya ay ang pagkawala ay napakadali. Nakababahala ang pangalawang pagtatagpo sa binata simula noon dahil ang kanyang isipan ay patuloy na nagpapaulan sa kanya na mawawalan siya ng lahat ng kanyang minamahal o kung sino man ang kanyang nakakonekta. Sa pagmumuni-muni nito sa libingan ng kanyang mga pamilya matapos ang isang seryosong aksidente sa kotse, umiiyak ang binata habang kinakandili ng isang kaibigan na nagsasabing kasama niya ito. Ang pangalan ng binatang ito ay Asantao. Sa kabila ng di matutumbas ang sakit ng pagkawalang ito, tila marami siyang kaibigan upang gaman ng kanyang pasanin, at nagsisikap silang imbitahan siya sa iba't ibang aktibidad tulad ng soccer o karaoke. Sa kabila nito, tumatanggi si Yasina sa lahat ng mga alok na natatanggap niya na lumabas, at ang grupo ay hindi pa rin makakakilala sa batang ito na nasa kanilang klase ng isang buwan ngunit bumabagsak lamang sa pagtugon sa iba. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi gustong makipagkaibigan ni Yasina sa mga ito, ngunit mayroong bagay na humahadlang sa kanya na sumunod na hakbang. Sa sandaling ito, tinanong ng kanyang kaibigang si Matsumi kung tinanggihan ba ni Tao ang mga taong iyon muli at sinite siya para sa pagtakbo. Nawawalan na siya ng pasensya dito at humiling na hayaan siyang mag-isa. Ngunit nagluto si Matsumi para sa kanya dahil palaging nagtatrabaho at hindi kumakain ng westo, kaya sa huli, pinilit niyang kainin ang lahat ng mga carrots. Sa pagchichismis sa eksena, nagtataka ang mga tinanggihan ng mga lalaki kung bakit ang pinakamalaking idolo ng paaralan, si Yakura, ay kumikilos na parang tanga na gayon, bagaman sila'y magkakaibigang magkabata. Samantala, ipinapakita ni Matsumi ang pag-aalala dahil palaging nag-iisa si Tao, at natatakot siyang gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na ganoon. Sa kabilang banda, itinatanggi ng binata na kamakailan lamang niya tinanggihan si Tanaka, isang gwapong, matalino na lalaki sa 3 taon at kapitan ng koponan ng soccer. Siya ay medyo nagyayabang tungkol sa pagtanggi sa ganong lalaki ngunit pagkatapos ay hinihiling sa kanyang kaibigan na mag-move on at gumawa ng bagong mga kaibigan dahil tiyak na masaya ang kanyang mga magulang doon. Sa kabila nito, si Matsumi ay nasa pagkakataong magpakain sa kanyang kaibigan, ngunit isang lalaki ang nakialam at kumuha ng tinidor. Nagreklamo ang babae na si Ji Hayala ay pangako nang itigil ang pagnanakaw ng pagkain ng ibang tao, ngunit sinasabi niya na hindi niya maaaring kontrolin ang kanyang mga impulso sa harap ng napakasarap na pagkain. Pagkatapos ay tinanong niya kung hindi ba dapat siya ay nasa isang negosyo sa ibang bansa, ngunit sobrang namiss ni Hayala ang tanghalian ni Matsumi kaya't nagpasya siyang bumalik ng maaga lamang upang matugunan ang kanyang pagnanasa. Bukod pa rito, matagal na siyang noalay sa magandang puting buhok niya at humihiling na ipahid ang kanyang mukha dito, ngunit binalaan siya ng babae na siya ay i-report niya kung sakaling magawa niya iyon. Sa wakas, inimbitahan ni Hanaka si AO sa kanyang opisina pagkatapos ng klase, at nag-aalala ang binata na baka may nagawang mali, ngunit umalis si Hanakoa sa isang kakaibang paraan nang hindi man lamang naglalabas ng anuman. Pagkatapos ng klase, pinanigurado ng mga batang lalaki na magpaalam kay Asano, at naglakad siya sa mga pasilyo ng paaralan habang ang alaala ng aksidente ay pumapasok sa kanyang isipan, patuloy na pinaalalahanan siya na ang kanyang kakayahan na makipag-ugnayan sa iba ay nalibing kasama ng kanyang mga magulang. Sa pagdating sa opisina ng vice-principal, sinalubong si Asano ng mga luha, at si Jihanan ay umupo ng kakaiba sa kanya bago ipakita ang kanyang lihim na koleksyon ng mga larawan ni Matsumi sa loob. Tinawag ni Asano ang vice-principal na Meniakis at naalala kung gaano ka-favorito ng taong ito si Matsumi, kaya't iniisip niyang i-report ang lalaki, lalo na dahil mayroon itong larawan ng babae nang siya ay 3 taong gulang pa lamang. Ipinakita ni Hanar na palaging napapayag sa kagandahan ni Matsumi at hindi niya ito kayang iwasan. Sa katunayan, nang simulan ng lalaking si Tanaka na guluhin siya, maayos niyang hiningan ito na itigil ang pag-ikot sa paligid niya, at sa huli, ang binata ay pumayag sa kahilingan. Sa pagitan ng mga linya ng mapanlait na pagsasalita na ito, napagtanto ni Aseno na kailangan niyang gumawa ng hakbang bago magawa ng taong ito ang isang bagay sa kanyang kaibigan. Ngunit si Hanaka, inggit sa mga tanghalian na nakukuha ni Asano mula sa babae, ay nagbabanta sa kanya ng kutsilyo. Sa mahabang panahon, hindi pinansin ng vice-principal ang batang lalaki dahil siya ay kaibigan sa kabataan, ngunit ngayon ay wala siyang ibang nakikitang pagpipilian. Si Asano ay maaaring umalis sa takot, ngunit isang misteryosang babae ang biglang sumabog sa silid at nag-activate ng isang kakaibang aparato na dinala si Asano palayo mula roon. Mga sandaling lumipas, nagising ang binata sa isang kakaibang lugar kung saan naroon si Matsumi kasama ang ilang mas kakaibang tao kaysa kanyang nakita sa kanyang buhay. Isang higanteng naka-laboratory coat na may baldeng nasa ulo ang nakapagpanginig kay AO, na sinusubukang tumakas, at nagbabala ang isang babae sa malaking lalaki, si Nana, na hindi ito maaaring magtago sa likod ni Matsumi. Si Su, ang kaibigan sa kabataan ni Asano, ay nagpapaliwanag na ang mga ito ay kanyang mga kapatid, na naguguluhan ang binata. Ang mas matandang kapatid ay tinatawag na Futaba, ang pangalan ng mas matandang kapatid ay Chinzo,
Ang may kulay lila ang buhok ay si Cheyenne, ang nakaayos na bata ay si Kango, ang higanti ay tinatawag na Nano, at ang watchdog ay si Goliath. Ang lahat ng mga ito ay bumubuo ng isang pamilya ng mga espiya, at inamin ni Matsumi na mahirap itong panatilihin na sikreto sa loob ng 10 taon. Habang nagpapakagulat si Asano sa pagpapahayag na ito at iniisip na lahat roon ay nangaasar sa kanya, kaya't kumuha siya ng isang baril, akalain manalaroan lang ito, ngunit aksidenteng binaril ito pataas at napagtanto niya na ang realidad ay mas totoo kaysa iniisip niya. Ipinaliwanag ni Goliath na ang pagiging isang espiya ay isang karaniwang trabaho, malayo sa ipinapakita ng mga pelikula, at nagreklamo si Futaba na may pagtaas ng mga espiya ng mga kawani ng pamahalaan na halos walang singil, kaya't hindi sila makikipagsabayan doon. Kahit na binabanggit ni Cheyenne na may rating silang 4.8 sa 5 sa internet, ayon sa Kino, mayroon silang kapatid na si Kiro upang palakasin ang kanilang popularidad, ang lalaking espiya na pinakagustuhang maging target ng investigasyon ng mga babae. Ipinaliwanag ni Matsumi na may ilang seryosong depekto sa pagkatao siya, ngunit pagdating sa propesyonal na kakayahan, siya ay tiyak na pinakamahusay na espiya sa pamilya, ayon kay Futaba. Si Asano ay itinuturing na target niya dahil sa mga alingasngas mula sa isang pahina ng mga tagahanga na nagpapahiwatig na mayroong nagplano na pumatay kay Matsumi. Kaya, idinagdag ni Futaba na isang araw, sa isang insidente, si Matsumi ay halos naipit mula kay Kira, at ang puting buhok na ito ay isang labis na epekto ng pagkapagod mula sa nasabing pangyayari. Mula noon, siya ay naging sobrang obsessed sa kanyang kapatid dahil sa kanyang nararamdamang pagkukulang. Binago niya ang kanyang pangalan at pinili ang isang trabaho kung saan maaari niyang masusing bantayan siya, pinamamahalaan ang lahat ng kanyang personal na mga relasyon ayon sa kanyang kagustuhan, na naging isang uri ng mapangalagaing halimaw. Dahil kaibigan sa kabataan ni Matsumi si Asano, pinatawad siya ni Kiro, ngunit sa panghuhusga na ito, mayroon siyang perpektong batayan upang patayin siya. Sa pag-uusap tungkol sa kanya, isang alarmang nagpapakita na si Kiro ay nasa loob ng bahay na ito, marahil upang hulihin si Asano. Gayunpaman, hinihiling ng mga kapatid sa binatang manatiling mahinahon dahil nakalak nila lahat ng mga pinto na patungo sa silid na ito at naglagay ng lahat ng posibleng patibong para sa pinakamatandang espiya. Gusto ni Futaba na bugbugin ang kanyang mas matandang kapatid, ngunit pinaalalahanan siya ni Cheyenne na kahit 5 laban sa isa, ang tagumpay rate sa direkta ng mga pagtutunggalian laban sa kanya ay 30% lamang. Bukod pa rito, may 45% na tsansang may isa ay matapos sa ospital at 25% na tsansang magkasunog ang bahay. Kaya't lumapit si Futaba kay Asano at ipinahayag na ang tanging pagkakataon para sa kanya na mabuhay ay sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Matsumi dahil gagawin siyang kasapi ng pamilyang Yakura, at isa sa mga patakaran ng pamilya ay hindi pumatay ng mga kasapi nito. Upang ikasal kay Yakura Matsumi, kailangan ni Asano na ibahagi ang kanyang dobleng singsing ng cherry blossom sa kanya, na ginagawang opisyal ang pag-isa sa kanila, ayon kay Futaba. Kahit sino pa man, kahit gaano siya ka-disturb tulad ni Kiro, hindi niya kayang labagin ang ganoong matatag na patakaran, at marahil ay magtatapos na ang kasalang ito sa kanyang kakaibang pagnanasa sa kanyang kapatid. Gayunpaman, sa harap ng pagkakonekta ng kasal sa pagtatayo ng isang pamilya, nag-uumapaw muli ang kanyang trauma. Ngunit tumatanggi mismo si Matsumi na ikasal sa binata dahil alam niyang si Tao ay dumadaan sa isang masakit na proseso ng pagdadalamhati, at hindi ito ang tamang panahon para sa kanya upang mag-isip ng pagbuo ng bagong pamilya, dahil ito ay magiging malupit na hindi igalang ang napakahirap na yugtong ito ng kanyang paggaling. Humingi ng paumanhin si Futaba para sa panukala, at ang damdamin ni Asano ay labis na nai-conflict habang tinatawag ni Shio ang kanyang mga kapatid upang turuan si Kiro ng leksyon, ngunit biglang lumitaw siya kung saan sila naroroon at pinagsisihan na hindi siya isinama sa laro na iyon. Babala niya si Shinzo na magiging napakadelikado na iwasan lahat ng mga patibong na sinabi niya, kaya't nagpa siya siyang sirain ang lahat ng mga ito. Pinipilit ni Futaba at sinasabi sa kanyang mas matandang kapatid na iwanan si Matsumi at si Asano sa kapayapaan, ngunit sinasabi niya na walang garantiya na walang pinsala ang lalaki, kaya tinuutusan niyang magsagawa ng mas masusing investigasyon. Bilang resulta, sinisiyasat ni Futaba ng mas malalim ang kakayahan ni Kiro na tiisin ang sakit at nagpapahayag ng isa pang laban sa pagitan ng magkakapatid. Pagkatapos, panaralisan ni Shinzo ang lalaki gamit ang kanyang metal at claws, at binugbog siya ng malakas ni Nano sa mukha, ngunit naglagay siya ng patibong kaya't pareho silang nahulog sa parehong oras, na nagdala kay Shinzo at Nano sa laban. Sa kalaunan, hinihingi ni Kiro na tapusin ang pagsasanay, at ibigay nila si Asano, o kaya'y sisirain niya ang bahay na ito sa mga piraso upang patunayan ang kanyang seryoso. Ipakita ng espiya ang kanyang lihim na sandata, isang steel spider. Nagplano si Futaba na patagilan ng oras kasama ang kanyang mga kapatid habang kinukuha ni Matsumi si Asano at naglalaho kasama siya. Sinubukang ipaantala ng mas matandang kapatid ang kalaban, ngunit sa maikling panahon, nagawa niyang higaitan ng babae, na inilalagay siya sa kisame at pinipigilan na magpilit lumabas, kung hindi, maaaring putulin niya ang kanyang sariling katawan.
Kinuha ni Suan Kino si Asano at Matsumi sa labas, at si Cheyenne ang namamahala sa kapatid. Sinabi niya na hindi ito ang nararapat na pagsusulit para sa antas niya, ngunit hindi si Cheyenne nasa mood para sa mga laro at sinabihan ang many Akis na tumahimik habang inilulunsad ang ilang mga drone sa silid gamit ang kanyang remote control na walang tigil na nagpapaputok sa espia. Samantala, sa labas, inilagay si Asano sa isang tagong lugar upang mapanatiling ligtas, at bago isara ang pinto at ilak ang bata sa loob, sinabi ni Matsumi muli na siya ay magiging nasa kanyang tabi, na nag-uugnay sa araw ng libing. Maikli pagkatapos, natanggal na ni Hiro si Cheyenne at ang kanyang mga drone, at ngayon ay gusto niya na manatili si Matsumi sa kanyang tabi upang hindi ito madumihan ng dugo ng kanyang target. Pabagang bago, nilalapitan ng babae ang kanyang kapatid, ngunit agad na panaralisa ni Kiro ang babae kasama si Goliath, na alam na ito ay si Kino na nagpakunwari, kaya't alam din niya na itong Asano ay hindi ang tunay na Asano. Kaya't patuloy siyang nagtatanong kung saan tinamaan ng mga ito ang kanyang target. Gayunpaman, ngayong pagkakataon, si Matsumi ang kumakatawan sa kanyang sarili at sinabihan ng kanyang kapatid na lumayo kay Tao dahil hindi niya kailanman magagawa na saktan siya, at binabalikan niya ito ng kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya, kaya't ayaw niya na mas magsalanta pa ang kanyang kaibigan. Kaya't nag-aasahan si Hiro na hindi na siya habulin si Asano ngunit sinabi niya rin na hindi niya hahayaang lumabas ang kanyang kapatid sa bahay dahil maraming hindi kanais-nais na tao sa labas, at ayaw niyang mabaygo bilang isang nakatatandang kapatid. Habang lumalapit siya nabukas ang mga braso at tumatag na ipagbabawal sa kanya ang iba't ibang bagay, hawak ng babae ang kutsilyo sa kanyang kamay, ngunit hindi makapag-react, humingi siya ng paumanhin kay Tao. Gayunpaman, si Tao Asano mismo ang lumitaw at sinabihan si Kiro na bitiwan ang kanyang kaibigan. Siya ay nagbubunyag na si Kiro ay may parehong takot sa kanya sa pagkawala ng mga minamahal, ngunit ang ganitong kaakit-akit ay sumusobra sa lahat ng limitasyon. Kaya't humihiling si Asano kay Matsumi na gamitin ang diskarte ni Futaba na magliligtas sa kanilang dalawa. Kaya't itinapon niya ang kalahati ng singsing ng cherry blossom sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Kiro na hulihin ito gamit ang kanyang steel spider. Gayunpaman, pilit na ipinadala ni Asano ang alambre patungo sa singsing habang palihim na nagpapasalamat sa kanyang kaibigan na palaging nagtatanggol sa kanya sa pinakamahirap na mga sandali. Mula ngayon, ipinapangako ni Asano na siya ang magiging tagapagtanggol niya, at tinapunan niya ng buong lakas ang mga alambre. Sa wakas, isinusuot niya ang singsing at kinumpirma ang kanyang pag-isa sa babae na sumubsob sa kanyang mga bisig pagkaraan ng ilang sandali habang ang kanilang mga batang kapatid ay nagdiriwang ng pangyayari habang sila ay dumating sa eksena. Sa wakas ng araw, tinitigan ni Taiyo ang kanyang magandang singsing na nakahiga na sa kanyang kama. Justo ang kanyang palam kay Matsumi at tinanong kung okay lang si Kiro dahil sa palagay ko ay medyo nababahala ang lalaki sa biglang kasal ng kanyang kapatid. Pero ginawa ni Futaba na malinaw na haharapin niya siya sa katotohanan kahit pa ito ay may kasama ng suntok. Sa wakas, pinasalamatan ni Matsumi ang batang lalaki sa kanyang tulong. Sa alas 7:30 ng sumunod na umaga, ginaisang si Taiyo ng alarm clock sa harap ni Kiro na may hawak na kutsilyo. Nang hindi makatama ang especially iya sa kanyang unang saksak, kinailangan niyang aminin na ang mga reflexes ng binatang iyon ay matalas. Tinanong ni Taiyo kung ano ang ginagawa ng lalaking ito doon, at sinabi niya na ito ay ang tradisyonal na magandang umaga mula sa pamilya ng Was AC. Bukod dito, kung gusto niyang maging especially iya, kailangan ng bata na matulog na may isang mata bukas upang maiwasang maging giniling na karne. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Kiro ang umaga ng pamilya sa pamamagitan ng pagsakal sa kawawang bata gamit ang kanyang mga alambre. Sa ibaba, masaya si Matsumi sa pagluluto hanggang marinig niya ang sigaw ng kanyang pinakabagong asawa. Kaya't pumunta siya upang makita kung ano ang nangyayari na may hawak na baon, subalit natuklasan na ang bata ay inaapak-apakan ng kanyang mas matandang kapatid. Ayon sa kapatid, ito ang unang pagsasanay sa pag-extend ni Taiyo, at nakikita ang baon sa kamay ng babae, iniisip pa rin niya na ginawa ito para sa kanya. Sa ganitong paraan, nilabas ng babae ang kanyang galit, kaya't nagpa siya si Kiro na iwan ang natitirang pagsasanay para sa mas huli. Bigla, tumingin siya sa orasan at napagtanto na kailangan niyang umalis doon sa lalong madaling panahon. At habang dinala niya silang pareho sa kanya, ang bahay ay sumabog ng lubusan. Pangako ni Kiro na ipapaliwanag ang lahat ng detalye ng mas mabuti pati na rin ang pagpapaliban ng Core-Il kay Taiyo para mamaya dahil una ay kailangan niyang ipaliwanag ang pangunahing misyon ng pamilya ng Yuzakura, na ang pagprotekta kay Matsumi. Saglit pa, tinawagan niya ang mag-asawa na umalis, at si Matsumi ay nagtanggol sa pinaguguluhan na bata sa loob ng isang cave na katanggap si Cairo ng mahalagang babala mula kay Shinzo tungkol sa isang piraso na iniisip niyang mula sa isang bambang oras sa kusina at ang target ay si Matsoy. Ayon kay Kiro, mabilis kumalat ang balita sa larangang ito, at ang kasal niya kay Taiyo ay hindi isang pagkakataon, tulad ng ipinapakita ng maraming pagbati. Sa telepono ng mga especially iya, tinanong ni Taiyo kung bakit sobrang hinahabol si Matsumi. Kaya ipinaliwanag ni Kiro na siya ang ikasampung pinuno ng pamilya.
Ang mga Yura ay may pinagmulan mula pa noong panahon ng mga ninja sa panahon ng Edo, na palaging nagluluwal ng mga supling na may kakaibang kakayahan. Ngunit palaging sa mga espesyal na miyembro, isang karaniwang tao nang walang kapangyarihan ang isinilang, at naging kilala bilang ang ulo. At kahit walang espesyal na galing tulad ng iba pang mga miyembro, ang kanyang mga anak palaging nagdadala ng mga gene na nagpapakita ng regalo ng pamilyang ito. Kaya't ang mga pinamumunuan na may kapangyarihan palaging nagmamalasakit na protektahan ang ulo upang mapanatili ang kanyang lahi na buhay. Sa kaso ng pamilyang Yakura, ang taong ito ay si Matsui. Ngunit ang kasalukuyang henerasyon ng mga Yakura ay hindi nangangalaga sa lahi ng pamilya, kaya't nais nilang magkaroon si Matsumi ng normal na buhay sa kanilang sariling mga kondisyon. Gayunpaman, sinasabi ng babae na ang kanyang mga kasapi ng pamilya ay nagbuwis ng kanilang sarili upang mapanatili ang mga bagay na gumagana, kaya't siya ay may pananagutan na tuparin ang kanyang papel bilang ang ulo. Sa mga salita ng determinasyon, tinatanong ni Kiro kung may mas perpektong babae kaysa sa kanyang kapatid at nagtatanong kung ano ang ginagawa niya sa palabas na iyon. Sa wakas, matapos ipaliwanag ang natatanging sitwasyon ng babae, ipinakita ni Kiro na siya ay gumagawa ng kanyang unang paglabas sa ilalim ng daigdig bilang ang pinuno ng Yakura, nagkakalap ng datos at impormasyon tungkol sa karaniwang lipunan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paglabas ng proteksyon ng kapatid, si Matsumi ay exposed sa lahat ng uri ng mga kriminal na sumapi sa pamilya o may balak na kidnapin ang ulo. Nagsasalita ng mga iyon, dalawang sasakyan na may maraming armadong lalaki ang lumalapit sa limusina at nagpapaputok sa mga pangunahing tauhan, iniwan si Taiyo sa gilid ng panganib na atake sa puso. Sinusubukan ni Kachiro na aliwin siya, sinasabi na ang sasakyan ay ballistic, at sa isang pagkuskos ng kanyang mga daliri, pinapabilis niya ang sasakyan hanggang sa 180 kmph upang makabasag sa mga kaaway. Sa sandaling iyon, isa sa mga kriminal ay kumuha ng baril upang bamute sa proteksyon ng target, ngunit pinapaliwanag ni Kiro na hindi dapat magmaneho ang driver na parang isang main maniac, kung hindi ay mauuwi siya sa pagkakalat ng kanyang tsaa. Nagtatanong si Taiyo kung sino ang pinagpala sa tuktok ng gulong ito, at pinupuri ni Matsumi ang walang kapantay na galing ng asong. Nagpapaputok ang mga kriminal ng isang missile sa limusina, at matagumpay itong iniwasan ng aso, ngunit hindi patawarin ni Kiro ang mga lalaki sa pagkasira ng kanyang pag-akyat ng tsaa. Kaya't personal siyang nagpakita sa tuktok ng sasakyan. Pinaputukan siya ng mga lalaki, ngunit pinapahintulutan ng kanyang bakal na gagamba na walang proyektal ang tumama sa kanyang katawan. Nagresort ang mga kaaway sa isa pang missile. Gayunpaman, ang mga alambre SH ang pampasabog sa kalagitnaan. Pagkatapos, gupitin ni Kiro ang dalawang kotse ng kaaway at pasabugin ang mga sundalo sa loob. Kapag bumalik siya sa limusina, ginagamit niya ang kaso na ito bilang halimbawa upang ipakita ang buhay ng isang Yakura na nagpapakamatay sa araw-araw na panganib, na may layuning protektahan si Matsumi, ang pinuno. Ngayon na bahagi na si Taiyo ng pamilya, itinatag ni Kiro na ang unang misyon ng batang ito ay protektahan ang kanyang kaibigan hanggang sa wakas ng araw na iyon. Kaya, dumating na sa wakas ang dalawa sa paaralan, at pumasok si Taiyo sa silid-aralan, sinisiyasat ang bawat pulgada ng silid para sa mga banta sa kanyang minamahal na kaligtasan. Muli, lumapit ang mga batang nasa silid sa kanya upang magtanong kung paano ang takbo ng mga bagay, ngunit ang bata ay malalim sa pag-eespiyona at hindi nagbibigay ng anumang senyales na makikipag-ugnayan siya sa sinuman sa araw na ito. Bago dumating ang mag-asawa sa paaralan, hinahawakan ni Kiro ang isang baril sa bata at sinasabing kahit ipapadala ni Taiyo ang sinuman sa hukay, ilalagay nila ito sa ilalim ng kumot para maaari niyang maramdaman ang kalayaan na barilin kung kinakailangan. Pagkatapos, hinihiling ni Kiro kay Taiyo na protektahan si Matsumi mula sa isang kilalang pampasabog na tinatawag na Tamiya. Nagtatanong si Taiyo kung siya ba ang taong naglagay ng bomba sa kanilang bahay, at sa tingin ni Kiro ay ganun nga dahil ang bomba ay dekalidad, at kapag nag-utos siya sa pampasabog na ito na sirain ang isang kalabang grupo, ginagamit niya lamang ang pinakamahusay na mga bomba na kanyang ginawa. Nakakapagtaka kay Taiyo na kilala ng especially iya ang taong ito na si Tamiya, ngunit ipinaliwanag niya na sa larangang ito, karaniwan para sa mga tao na magpalit ng panig depende sa pakinabang na kanilang makukuha, kaya ang tanging tao na dapat mong pagkatiwalaan ay ang iyong sarili, at kung minsan, hindi rin iyon. Pagkatapos ay ibinunyag niya na mayroon lamang isang maliit na kahinaan si Tamiya, adik siya sa social media, at sa halip na mag-post ng walang kahulugan na mga tula, naglalathala siya ng impormasyon tungkol sa likas na anyo ng kanyang trabaho pati na rin ang kanyang target, at hanggang ngayon, siya ay matagumpay dito. Nagtatanong si Taiyo kung hindi ba ito isang mas seryosong maliit na kahinaan, at gusto sanang pag-usapan ito ng especially iya, ngunit may ilang mga bihag siyang dapat iligtas ngayon, kaya tinuturuan niya ang taktika ng pampasabog para sa lahat. Matapos maglaro sa target na may maliit na mga bomba, nilulutas niya ang kaso sa pamamagitan ng mga espesyal na pampasabog na labis niyang iniibig. Kamakailan lamang, inihayag ni Kameha ang pag-iral ng 3 bomba. Ang isa sa mga ito ay pumutok sa bahay ng Yura, kaya may 2 pang natitira,
at hindi nag-aalala si Kiro kung si Taiyo ay uuwi na walang mga binti o kahit na bilang isang mangkok ng sopas. Ang kanyang hangarin lamang ay malaman kung ang kanyang mahal na kapatid ay lalabas ng walang sugat. Mula noon, ibinigay ng baguhan ang lahat sa ipinagkatiwala sa kanya, at pagkatapos ng kanyang intensibong panimulang investigasyon, wala siyang nakikitang mga bakas ng bomba sa silid-aralan. Gayunpaman, maaaring nakapasok na ang pampasabog sa paaralan, kaya walang oras para mag-wink sa ngayon. Bigla, nag-post si Towa na ang pangalawang bomba ay nakalikha na. Nagpanik si Taiyo matapos tamaan sa ulo. Nakakita siya ng anino na dumaraan sa infirmary ng paaralan at nagmadali upang imbestigahan ang sitwasyon. Pagdating sa pinto, tinanong ng nurse kung nasaktan ba ang bata, napilit siyang pinaatres. Ngunit ang babae ay kakaibang ngumiti sa kanya. Bumalik si T sa pasilyo nang hindi alam ang gagawin hanggang sa mapansin niya na sarado ang infirmary ngayon. Samantala, kumakain si Matsumi kasama ang kanyang mga kaibigan at nag-uusap sila tungkol sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan tulad ng chismis na may nakakita ng spaceship na lumilipad sa ibabaw ng paaralan. Naupo malapit sa mga babae si T at sinuri muli ang social network ni Towa na itinayo niya. Ang ikatlong at huling bomba ay nakalikha sa panahon ng kanyang araw, maingat na sinusubaybayan ang ulo ng Okura. Napansin niya na hindi agad kinakain ng ulo ang pagkain na natatanggap niya at hindi rin siya nag-iisa. Iyan ang paraan kung paano lumalaban araw-araw si Matsumi para sa kanyang kaligtasan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, lumapit ulit ang mga lalaki kay Taiyo at inaalok siyang tsokolate bilang paumanhin sa naunang tama. Nilunok ng bata ang candy nang hindi nag-iisip ng pangalawang beses, iniwan ang mga lalaki na nagugulat. Nagtanong si Taiyo kung bakit sila nagugulat at ipinaliwanag nila na sanay sila na baliwalain siya sa paglapit lamang, na hindi nangyari ngayong pagkakataon. Bigla, mayroong mahina ang bagong pasimuno, ngunit dahil siya ay nasa misyon, sinasabi niya na para sa kapakanan ng kanyang asawa, hindi siya mahihimatay. Gayunpaman, si Matsumi mismo ang nag-aalaga sa kanya pagkagising niya sa isang silid na may sofa, dahil sarado ang infirmary. Kaya tinanong ng bata kung talaga bang siya ang tamang lalaki para sa babae dahil sila ay magkaibigang magkabata. Ngunit tila wala talagang alam si Taiyo tungkol sa kanyang pamilyang especially iya. Sa lahat ng usapan ng ulo at patuloy na pagbuhay sa panganib, sa kabila nito, kahit dala ang bigat na ito sa kanyang balikat, siya ay laging nasa tabi ni Taiyo sa mga mahirap na panahon, hindi tulad niya na kahit sa panukala ng kasal, laging iniisip lamang ang kanyang sariling hangarin na protektahan si Matsumi nang hindi kinokonsulta ang kanyang mga damdamin. Gayunpaman, sinuntok ni Matsumi ang bata sa noo upang pigilan siyang umiyak dahil sa kanyang kalooban, palaging nais niya itong maging kanyang asawa. Nakahinga ng maluwag ang bata sa pahayag mula sa kanyang kasintahan, tiningnan niya si Matsumi at nakita ang isang bomba na nakakabit sa kisame na halos sumabog. Pagkatapos ng pagputok, akala ng mga bata sa silid na ang ingay ay ang science club na naglalaro, ngunit si Kango pala ang naglagay ng bomba pagkatapos na magbalat kayo bilang isang nurse. Nagtatanong si Nano kung magandang ideya bang pumutok ang bomba sa ibaba, at kinumpirma ni Kango na medyo delikado hanggang tawagan si Cheyenne at utusan ng bata na umuwi kaagad. Samantala, inalis ni Taiyo ang sofa na ginamit niya upang protektahan silang dalawa, at agad na nagtataka kung paano alam ng Towa na sila ay nasa kwartong iyon dahil kaka-arrive lang nila. Kaya naman, sinuri niya ang mga katotohanan mula noon tungkol sa saradong infirmary, na nag-iwan ng kwartong iyon bilang opsyon para sa kanya na magpahinga. Pagkatapos, napansin niya ang bomba na nakakabit sa kanyang baywang at napagtanto na ginawa ng bomber ang lahat para panatilihin si Taiyo malapit kay Matsui dahil siya mismo ang magiging oras na bomba. Dahil ang bilang ay malapit nang matapos at ang pinto ay nakasara, tumalon si Taiyo sa labas ng bintana upang iligtas ang kanyang fiancé, ngunit tapos na ang trabaho ni Kiro at may oras na siyang bumalik upang ayusin ang gulo, na kinikilala ang spark bomb ni Towa. Kinikilala ng spy na ito ay maliit at nagdudulot ng malaking gulo, ngunit may dalawang kakulangan. Dahil nagre-recharge ito gamit ang init ng katawan ng target, kailangan ng oras upang mapaganya. Ang isa pang kakulangan ay maaari itong ma-disarm gamit ang simpleng alambre, sa simpleng disenyo nito. Sa anumang paraan, iniisip niya na natapos na ni Taiyo ang kanyang misyon, kaya't pinapurihan ng bata sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya ng tiyak sa pamilya. At bagaman gusto niyang umiyak, patayin si Taiyo, handang magbuwis ng sarili si Kiro upang pigilan siyang mamatay. Kaya't dapat magtrabaho ng husto si Taiyo nang may layuning palaging panatilihing buhay si Matsumi Yuzakura. Pagkatapos hilahin pabalik ang bago, ibinunyag ni Kiro na kailangan niyang ibalik ang bola sa may-ari nito, at agad na pumasok si Kino, Nano, at huli si Shinzo sa kwarto. Dahil unang misyon ni Taiyo ang araw na iyon, iniisip nila na magiging masaya ito na makisali. Kaya't itinapon ni Shinzo ang bomber sa lupa, at inilayo ni Kiro ang kanya gamit ang kanyang mga alambre at isang oras na bomba na malapit ng sumabog, gumawa ng isang palabas sa open sky. Pagkatapos marating ang 0 sa bilang, sa pag-check ng kanyang telepono, napansin ni Taiyo na nag-post ang bomber sa internet na malapit nang mamatay siya. Ngayon,
kaya't nag-like si Mumi sa post, at pareho silang nagtawanan. Sa sumunod na araw, sa isang mundo na sira-sira dahil sa kaguluhan, natagpuan ni Taiyo ang kanyang sarili na walang kapangyarihan sa harap ng babae na kanyang pinanumpaan na protektahan habang siya ay sinupil ng isang lalaki na tumutuya kung gaano kaina ang batang iyon dahil hindi man lang niya kayang protektahan ang isang babae. Samantala, tila nang hihingalo si Matsumi sa ilalim ng brutal na hawak ng braso ng lalaki. Sa sandaling iyon, nagising si Taiyo at sumubok na iligtas ang babae. Walang nasa harap niya. Agad na naalala ang kamakailang kol-ulan na kanyang naranasan kasama si Shichira, siya'y napadistract at napaso ang buntot ng gold ass na naghahanap ng paghihiganti kaagad, na nagdudulot ng mga sigaw ng paghihirap ng kawawang bata sa buong bahay. Pagkatapos siyang pagalingin, humingi ng paumanhin si Matsumi dahil hinihiling niyang bantayan ni Goth ang takbo ni Taiyo upang maiwasan ang pag-atake sa kanya ng Kiro habang siya'y natutulog. Sa pag-uusap tungkol sa aso, hinahalikan ni Matsumi ng mahinahon ang beast, ngunit binalaan siya ni Taiyo na hindi niya dapat gawin iyon. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na hindi kailanman aatake si Goliath sa ulo ng pamilya, samantalang ipinapakita ng aso na hindi niya ibinibigay ang parehong pagtrato sa bagong dating. Makalipas ang ilang panahon, humiling ang bagong dating sa mas matandang kapatid ng pamilya, si Futaba, naturuan siya na maging mas malakas upang protektahan si Matsumi. Sang-ayon si Futaba na kinakailangan ng bagong dating na mag-evolve, ngunit binibigyang diin niya na dapat itong gawin ng dahan-dahan, na nirerespeto ang panahon ng pag-aadaptasyon na kailangan maranasan ng batang ito sa bagong buhay. Bukod dito, iniisip niya na walang kamuwang-muwang ang binata na kaya niyang pumasa sa gayong mahirap na pagsusulit gamit lamang ang lakas ng damdamin na iyon. Gayunpaman, patuloy pa rin sa pag-aalala si Taiyo sa kanyang pagganap mula ngayon dahil ang mga panganib ay kumakatok na sa pinto, at sa mga araw na ito halos malaglag na niya ang kanyang buhay kasama si Matsumi ng kahit isang buhok lamang. Pagod na sa pilitan ng binata, pinagpapalipad siya ni Futaba sa ere habang ipinaliwanag na sa kabila ng pagmumukhang mahina, nagsimula siyang mag-ensayo sa Aikido at Jiu-Jitsu sa edad na 3 at naitakda sa kanyang unang misyon sa 6 na taon. Kaya kung kinakailangan niyang dumaan sa buong prosesong ito bilang isang yakura, isipin mo na lang ang isang karaniwang tao tulad ni Taiyo. Gayunpaman, hindi nais ni Futaba na mawala sa batang ito ang instinct na protektahan si Matsumi, kaya inaalok niya ang pagsasanay sa ilalim ng kondisyon na pumayag siyang manirahan sa mansyon na ito sa loob ng 1 buwan, at kung mabubuhay siya, saka lang siya magiging sinanay. Hindi maintindihan ni Taiyo kung bakit mahirap ito hanggang sa siya'y mahulog sa isang patibong at halos maging kebab sa sahig ng mga metal spikes. Sa harap ng ganitong praktikal na halimbawa, ipinaliwanag ni Futaba na ang mansyon ay may ilang patibong tulad nito, at kung hindi kayang harapin ni Taiyo ang mga batayang pangangailangan sa pagpapakatatag, mas mabuti pang mag-sign up siya sa Uber driver app, kung buhay pa siya kinabukasan. Sumisigaw ng walang tigil ang ibon na Kako sa kwarto ng binata ng alas 7 ng umaga, at pagkatapos ay sumabog. Sa isang himalang nakatakas si Taiyo mula sa kamatayan hanggang sa sumulpot ang isang flamethrower mula sa kisame at pinadala ang binata na tumakbo muli. Pagkatapos makipaglaban ng maigting para sa kanyang buhay, dumating si Taiyo sa the breakfast table na mas prinito pa kaysa sa mga itlog sa itaas nito. Inaalagaan ni Matsumi ang kanyang kaibigan, muling naghihinayang at inaamin na pinadala niya ito sa gitna ng lahat ng ito, samantalang nagpapahayag si Futaba na mabuti na ang gising na handa ng harapin ng araw. Nagtatanong si Kango kung dapat silang maghanda para sa libing, at halos gawin na ni Matsumi ito ang kanyang. Pagkatapos, tinanong ni Taiyo kung paano nabubuhay si Matsumi sa isang lugar tulad nito. Kaya ipinaliwanag niya na ang mga patibong ay hindi aktibo laban sa kanya at idinagdag na maaaring piliin ng bata na hindi siya mabagsakan kung tatanggapin siya ng bahay bilang opisyal na naninirahan at miyembro ng pamilya Yuzakura. Ayon kay Shai, sa wika ng laro, ang mga ito ay katumbas ng pagtapos sa lahat ng antas ng laro, na humahantong sa laro, at pag-unlock ng God Mode. Sa sandaling iyon, nadarama ni Taiyo ang pag-uga ng kanyang tiyan, at sinabihan siya ni Futaba na manatiling alerto sa lahat ng oras dahil ang pagkain ay bahagi rin ng pagsasanay upang magbuo ng mga antibody. Lahat ng mga miyembro ng pamilya, maliban sa pinuno, ay dapat kumain ng mga pagkain na may maliit na dosis ng lason, ngunit sapat lang upang magdulot sa kanila ng sobrang sakit ng tiyan na kung saan may lumalabas na kaunting dugo. Sa pagdinig sa mga salitang ito, nagmadali si Teiya sa banyo, na nakasara ng daan-daang mga pahintulot sa autorisasyon, hanggang sa lumitaw si Kiro na dumaan sa hallway, at napagtanto ng baguhan kung sino ang naglaro ng biro na ito. Pinuna ni Cheyenne na nagbabago ang code kada minuto. Bumangon si Matsumi upang tulungan ang bata, ngunit sinabihan siya ni Futaba na umupo ulit. Sa parehong sandali, pinuri ni Kiro ang libreng aliw sa maagang umaga habang pinupuri ang kanyang kapatid na babae gaya ng lagi para sa walang dahilan, at iniutos ni Futaba kay Shio na buksan ang banyo. Sa gayon, ang bawat araw ni Taiyo ay naging isang kumpletong impyerno, kung saan kahit na ang lahat ng mga especially iyan ng pamilya ay madaling nakaligtas sa bawat itinakdang patibong, siya ay patuloy na biktima kahit ng pinakakaraniwang mga panlilinlang.
Sa isa sa mga pagsasanay, ang bawat miyembro ay kailangang kumuha ng isang bagay mula sa ref na hindi naabot ang mga alambre ng laser, at kapag nagkamali si Taiyo, ang mga machine gun ay lumilitaw upang magpaputok sa buong kusina. Sa pagsasanay sa pag-target, kailangan niyang tamaan ng isang remote control mula sa ilang metro ang layo gamit ang isang baril, ngunit ang recoil ng baril ay nagpapakita na siya ang target. Matapos ang isa pang lason na tanghalian, nagmadali ang baguhan sa banyo ngunit napaharap sa labas muli. Sa huli, matapos tulungan, siya ay naligo, at ang temperatura ng tubig ay napakainit. Sa paaralan, tinanong ng mga kaibigan kung ano ang nangyayari sa taong ito, ngunit pinaninindigan niya na wala siyang mali. Kung kaya't sa katunayan, isang t-shirt na pampagsasanay ang nagdagdag ng 30 kilo sa kanyang katawan, halos gumuho ang kanyang mesa mula sa bigat. Lumilipas ang mga araw, at si Taiyo ay lalo pang napapagod habang lumalapit sa Matsumi, na nanatiling nagtatrabaho ng huli. Takpan niya ito upang hindi lamigin sa gitna ng gabi. Nagpraktis siya ng pagbaril gamit ang isang baril ngunit mukha pa rin siyang isang tao na may myopia ng walang salamin. Sa panahon ng pagsasanay, lumilitaw si Matsumi at nagmumungkahi ng pahinga para sa baguhan habang nag-aalok ng tsaa. Tanong niya, baka hindi masyadong nagpupush ang batang lalaki sa pagsasanay dahil ayaw niyang malaman na ang pagkabaliw na ito ay dahil sa kanya. Sinusubukan ni Taiyo na humanap ng paliwanag sa kung ano ang kanyang ginagawa ngunit wala siyang nakikita. Pinapahalagahan ni Matsumi ang pagsisikap ng kanyang kaibigan, lalo na't alam niya kung gaano kadedicated ito mula pa noong bata pa. Sa isang yugto ng kabataan, sila'y walang iba kundi mga kapitbahay lamang, ngunit ang pangwakas ay noong dulo ng elementarya nang ang kakaibang buhok ni Matsumi, na may puting taklak, ay nakakakuha ng iba't ibang tingin at komento. Ang ilan ay nagpapakahirap na magpakita ng galit na umabot hanggang sa pambantaan ng babae dahil sa isang simpleng katangian o mas masahol pa doon. Isang araw, sinubukan ng grupo ng mga babae na putulin ang buhok ni Matsumi, ngunit dumating si Taiyo sa tamang oras upang pigilan sila. Habang kinukuha niya ang gunting mula sa kamay ng babae, gupitin niya ang kanyang sariling buhok ng parang baliw habang sinasabi ni Matsumi sa kanya na tigilan ito nang hindi nagtagumpay. Nagtakbuhan ng mga babae nang makita ang kalokohan ng lalaki, na pinatutunayan ito sa pamamagitan ng pagsasabi na kailangan lang niya ng dahilan upang gupitin ang kanyang buhok. Mukhang sapat na ito. Sa madaling salita, ipinakilala ni Taiyo ang kanyang sarili, bagaman alam na ng babae ang kanyang pangalan bago pa man. Pagkatapos, hinihiling niya sa kanya na sabihin kung may sinumang sumubok na masaktan siya muli dahil hindi niya sila papayagan. Palaging inalagaan ni Taiyo ang kanyang kaibigan, at kaya nga ngayon lubos siyang minamahal nito kaya't ayaw niyang palampasin ang mga pagsasanay na ito. Sa pagmamasid mula sa labas, tinitigan ni Shinzo at Shio ang isa't isa ng masaya. Sa pagbubukang liwayway, ang unang ginagawa ni Taiyo ay patahimikin ang kako para hindi ito sumabog. Habang bumababa siya sa hagdanan, maingat na bumabagtas siya sa mga laser wire sa pasilyo at diretsyong pumupunta sa kanyang target practice gamit ang remote control. Nagtatago si Shinzo sa loob ng kanyang lata upang hindi mamatay ng libre, kaya't isang putok lamang ang kinuha ni Taiyo. Pagkatapos nyon, masaya si Shinzo na ang baguhan ay ngayon ay maaaring magbukas ng TV, ngunit dahil hindi pa rin niya mabago ang channel, tinuturuan siya ng SPA ng tamang posisyon para sa pagbaril hanggang pumasok si Shio sa silid upang ihatid ang mga training records na na-analyze na. Sinamantala ni Shio ang pagkakataon upang tanungin ng babae kung bakit nakatira si Shinzo sa loob, kaya't ipinaliwanag niya na ang batang lalaki ay mahiyain at tamad kaya't mas gusto niyang manatili sa loob ng basurahan. Sinagot ni Shinzo na ang kapatid ay palaging nagtatago rin sa kanyang silid kaya't umupo siya sa takip ng lata hanggang sa umalis ang baguhan. Sa sandaling umalis ito, nagkomento ang SPA mula sa lata na may talento ito, habang sinasang ayunan ni SH na mabilis itong umuusad, kung sa talento man o sa kung ano pa man na higit pa roon. Samantala, si Kango ay pinarusahan dahil hindi niya hinugasan ang mga pinggan sa pamamagitan ng pagdadala ng isang malaking bante ng mga aklat, habang si Nano at si Taiyo ay nag-aararo sa sahig upang maiwasan ang paghinga ng nakalalasong gas sa pasilyo. Sinubukan ni Kangaba na takasan ng parusa, ngunit isinagawa siyang muli ni Futaba pagkatapos ng 3 linggo sa Yakura Mansion. Ang baguhan ay nagdadala ng karagdagang 110 pounds sa kanyang likod at hinaharap ang mga patibong ng natural na tulad ng araw. Ito ay pinagtityagaan niya ang kanilang karaniwang almusal na may lason. Gayunpaman, matapos uminom ng gatas at magkaroon ng sakit sa tiyan, nananatiling walang silbi ang bata sa pagbukas ng pinto ng banyo. Pinipilit ni Matsumi ang kanyang sarili dahil sa pagbibigay niya ng gatas sa kanyang kaibigan, habang sinusubukan ng kanyang mga kapatid na ma-distract ang pinakabata, si Kabya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito tila ang problema ni Taiyo ay lampas na sa kanyang tiyan, kaya't sinabi ni Futaba kay Kango na dalhin ang gamot habang dahan-daang isinasara ng bata ang kanyang mga mata sa opisina ni Mano. Ang pagsusuri ay nagpapahiwatig ng lagnat dahil sa pagkapagod, kaya't ang kaunting pahinga ay mabuti. Gayunpaman, sinisikap ni Taiyo na kumbinsihin si Futaba na okay siya at na magpapalakad siya sa huling linggo sa mansion.
Ngunit hinailan ng babae ang balat ng baguhan upang ilantad ang lihim na ito. Sa buong panahon ay itinago niya ang kanyang mga pasa, at ang pagiging hindi responsable na ito ay halos nagdulot sa kanyang kamatayan. Bagaman kinikilala ni Futaba na ang mga dakilang ambisyon ay nauuna sa mga dakilang resulta, ang data analysis ni Cheyenne kasama ang pagsasanay ni Chino, ang mga pil ni Nano upang panatilihing gising ang bata kahit pagod na, at ang peking balat na ibinigay ni Kango ay gumawa sa kanilang lahat ng mga karamay sa kaso na ito. Gayunpaman, tinanggap ni Taiyo ang responsibilidad na nagpapahayag na sinikap ng lahat na kumbinsihin siya na huminto, ngunit pinagpilitan niya ito dahil kailangan niyang maging malakas upang protektahan si Matsumi sa lalong madaling panahon. Na sinasabi, sinampal ni Futaba ang noo ng bata, tinuturuan siya na upang mag-alaga ng isang tao, kailangan mong matutunan ang pag-aalaga sa iyong sarili. Kaya kung ibibigay niya sa kanya ang isang aklat sa pagbuo ng code upang pag-aralan habang siya ay nagpapalakas sa labas, pinag-iisipan ng angkop na lider ang pagtawag kay Taiyo na walang sala, dahil ngayon ay naniniwala siya na ang walang sala doon ay siya mismo. Sa kalaunan, matapos magpagaling, sa wakas ay binuksan ni Taiyo ang kandado, na nagdulot sa pamilya na magdiwang, itinapon ang bata sa ere upang ipagdiwang ang kanyang pinakakahanga-hangang tagumpay. Pagkatapos nito, ang singsing ni Taiyo ay tumugon sa mga magnetic wave ng bahay, at sa wakas, kinilala siya bilang isang opisyal na kasapi ng pamilya ng Yakura. Kaya't pinupuri ni Futaba ang pagsisikap ng bago at itinatag ang pagsasanay sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa pamamaraan ng Yakura. Sa kabilang banda, ibinigay ni Shinzo sa kanya ang isang 220 pounds na kamiseta, habang si Shio ay nagdagdag ng kahirapan sa mga patibong hanggang sa napakahirap, at pinapalakas ni Matsumi ang binata na gawin ang kanyang pinakamahusay, ang binatang ito na nag-aalala sa nakakatakot na balita isang araw mamaya. Si Matsumi ay sumusubok at nag-aaproba sa tanghalian na ginagawa niya, ngunit kulang sa kanya ang panghuling tadtad na pampalasa na labis na gusto ng pamilya ng Yakura. Bigla, lumitaw si Taiyo, nagtatanong kung paano isusuot ang bra. Kaya, agad na ipinaalam ni Matsumi na tatanggapin niya ang anumang gusto ng kanyang asawa na prutas, habang ipinapaliwanag niya na nagpapraktis lang siya ng kanyang pagkakapanggap. Bigla, isang magandang babaeng blonde ang nag-aalok na turuan ang batang lalaki kung paano gawin ito ng maayos, kaya sinabi ni Matsumi kay Kango na itigil ang kahibangan. Sa oras na iyon, dumating si Shinzo na naghahanap kay Taiyo at nalaman na kahit ang mga bagong kasal ay may sarili na mga alagang isda, habang ipinapahid ni Kango ang kanyang mga water balloons sa bagong miyembro ng SPAY. Sa pagkakataong ito, ipinakita ni Kiro ang kanyang mukha, na nagsasabi na ang big brother ng gang ay papunta na sa isang misyon, kaya humiling siya ng palam na halik mula sa pinakabata, na sinagot ito ng suntok. Pagkatapos ng lahat ng gulo, si Shinzo rin ay papunta sa isang mababang antas na misyon, na binubuo ng pagkuha ng isang orihinal na piraso na binili gamit ang peking pera. Habang tinatanong ni Taiyo kung iyon ang tinatawag niyang mababang antas, naaalala ni Shinzo ang isang bagay na ibig niyang ibigay sa pinakabagong miyembro ng pamilya. Sa kalaunan, sa paaralan malapit sa baseball field, nagrereklamo si Matsumi tungkol sa kahibangan ng kanyang kapatid sa maaga sa umaga, hanggang sa isang bola ay papunta sa ulo ni Taiyo. Kinuha ng batang lalaki ang bola nang hindi man lang tumitingin sa likod at ibinalik ito sa kamay ng pitcher ng magaling. Nanganga iba ang bibig, sinubukan ng mga tao na makuha ang The Prodigy para sa koponan, ngunit binaliwala niya ang imbitasyon. Sa oras ng tanghalian, pinansin ni Matsumi na si Taiyo ay nagiging isang superhero dahil sa pagsasanay, ngunit kailangan niyang mag-ingat na huwag magtangkang Samaira ng kanyang pagkakakilanlan, dahil may mga taong tinatawag siyang ninja sa paaralan nitong mga huling araw. Matapos ang payo, naalala ni Matsumi na itanong kung libre siya pagkatapos ng paaralan ngayong araw. Pagdating sa kanilang tahanan, pagod na pagod ang babae sa paulit-ulit na pagmamarka ng mga papeles na may family crest, habang ibinibigay ang bawat papel kay Taya na may iba't ibang utos kung ano ang gagawin dito, na may kinalaman sa mga komplikadong bagay tulad ng porsyento ng salapi sa mga apartment returns. Sa paligid, nagtataka si Taiyo kung robot ang babae para harapin ang mga paulit-ulit na takdang trabaho, ngunit sanay na si Matsumi sa kanyang trabaho. Bigla, natagpuan niya ang isang mahalagang bagay tungkol kay Kino at kumatok sa kanyang pinto, ngunit ayaw ng lalaki sa mga bisita dahil abala siyang naglalaro ng video games. Kaya, nagpa siya ang kapatid na sumugod, at natagpuan ng isang napakalaking bundok ng maruming damit. Lumabas si Kango at inakusahan ng mga invader na Samaira sa kanyang privacy. Paalala ni Matsumi na hindi niya sinama ang papeles sa isang ulat, kaya nagtanong si Kino kung ano ang pagkakaiba ng konting mas mababa o konting mas mataas na papel, habang kumukuha ng sushi mula sa loob ng pile ng damit. Nag-aalok si Taiyo na tumulong na hanapin ang mga papeles sa gitna ng gulo, kaya nagbabala si Kango tungkol sa mga armas at granada na nakakalat sa paligid. Bukod dito, huwag asahan ng sinuman na siya sa paghahanap na ito dahil siya ay isang malaya spirit na hindi nag-aalala sa mga problema. Sinabi ni Matsui sa kanya na maglagay man lang ng damit sa harap ng kapatid niya, ngunit sinabi ng lalaki na pagod na ang kanyang balat sa mga pagkukunwari at kailangan ng oras upang huminga.
Bukod dito, sila ay dating naliligo magkasama noong ang babae ay medyo comfortable pa, hindi tulad ngayon kung saan ang pinakabata ay nag-aasal na parang isang ina sa lahat ng kanyang mga kapatid. Hinaharap ang insultong ito, nagplano si Matsumi na disiplinahin ang bata gamit ang mga posas, kaya't nagmadali ang pagtakas ni Kango. Pumunta sa pagitan si Teo, ngunit patuloy pa rin na nagpapanggap ang lalaki hanggang sa magka-glitch ang isip ng baguhan na espiya. Dahil tumakas si Kango, pinatupad ng ulo ang pampatulog na function ng bahay, isinara ito ng tuluyan gamit ang bakal na mga barikada. Samantala, si Shinzo ay nasa mga dukto ng bentilasyon ng isang warehouse, isinasagawa ang kanyang misyon kasama ang tulong ng mga salamin na may X-ray zoom at mga kakayahan sa pagre-record ng video, sa gitna ng iba pa. Pinapansin niya ang mga paligid, naiimpress ang espiya sa sopistikadong teknolohiya ng lugar, pati na rin ang pinatibay na seguridad. Nakakita siya ng direktor na bumibisita sa kanyang kumpanya, na kontrolado ang 60% ng merkado sa pamamagitan ng paglabas ng mga peking nota. Pinuna ng direktor na malaki ang utang nila sa batang iyon para dito, kaya natuklasan ni Shinzo na mayroong tao sa likod ng mga eksena, pagkatapos ay pinabagsak niya ang mga gwardya ng mas tahimik upang imbestigahan ang kaso. Gayunpaman, nag-alarm, napilit siyang tumakbo na may hawak na frame. Sa Yozakura Mansion, hinanap ni Matsui si Kino sa kanyang kwarto, at nagulat si Taiyo sa lahat ng mga hilig ng babae roon. Ipinaliwanag niya na bihira siyang makaalis ng bahay, kaya't madalas ay nagtatapos siyang gumugol ng kanyang libreng oras sa kanyang kwarto. Sa isang painting ng babae, pinaniniwalaan ni Taiyo na ito ang pinakamalaking dahilan ng kanyang stress sa piraso na iyon. Pagkatapos nito, pumunta sila sa kwarto ni Che, na nakatuon sa kanyang ehersisyo at hindi gusto na maglaro ng taguan. Sa kanyang kwarto, upang lalong mas masama, nataamba siya at natalo ang laro. Kaya, nagdesisyon si Matsumi na umalis doon sa lalong madaling panahon. Sa ibang mga sulok, posibleng mamatay si Kango kung magising niya si Futaba, at mangyayari ang pareho kung sinira niya ang laboratorio ni Nano. Tungkol sa kwarto ni Gulia, tila hindi siya nasa gitna ng mga ginto at tangke, na humahantong kay Matsumi sa huling posibleng lugar, kwarto ni Kiro. Sa loob, ang mga larawan ng pinakabata ay bumabalot sa lahat ng mga pader na may isang solong upuan sa gitna ng kwarto. Pagkatapos ng lahat ng paghahanap, dumating sina Futaba, Cheyenne, at Nano pagkatapos na magkolekta ng datos sa isang produkto na kinumpiska nila mula sa drug cartel noong nakaraang linggo. Hinaharap ang kanilang sariling kawalang kakayahan, tanga na nagtinginan sina Taiyo at Matsumi, habang ipinakita sa wakas ni Kango ang kanyang sarili sa isang pintura ng Mona Lisa at muling tumakas. Si Taiyo ay halos kumuha sa takas na salarin, ngunit siya ay nagtapon ng Mona Lisa sa kanyang ulo upang pigilan ang pagtakas. Pinaanto ni Taiyo na dumaan siya sa butas na iyon at hindi pa nakita ni Matsumi ang lihim na daanan noon, kaya't siguradong nakatakas si Kino. Napaniwala ni Taiyo ang babae na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya, kaya't sumuko siya at inaalis ang pampatulog na function ng bahay, pinalalabas ang lahat ng pasukan at labasan. Pagkatapos, bumalik sila at ang kanyang kasosyo sa silid ng runway upang hanapin ang isang pautang para sa sampaang papel. Nagpapasalamat si Matsumi kay Kango para sa pagtulong sa pagkakahigpit sa kanya, o mas maigi ay tinatanong ni Taiyo tao kung ano ang nangyayari, ngunit alam ng babae na imposible lamang na makatakas mula sa mansion sa panahon ng hibernation. Kaya't nag-disguise si Kino bilang si Tao upang kumbinsihin siya na huwag paganahin ang function. Sa pamamagitan nga, kahit kailan buksan niya ang pinto, hindi pinapapasok ni Taiyo si Matsumi sa unahan, kaya kinikilala niya na ang kanyang kapatid ay napakahusay sa mga pal disguise, ngunit kailangan pa niyang mag-improve bago tayo subukan na linlangin siya. Sa pag-amin niya rito, makikita ni Kango ang kanyang sariling ina sa harap niya, na nagsasabi ng mga bagay na tulad ng araw na hiningi niya sa kanya na mahigpit na hawakan ang kamay ni M-Sam dahil ngayon ay malaki na siya at kailangang protektahan ang kanyang kapatid na babae. Hinaharap ang ganitong sitwasyon, ipinakita niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatanggal ng kanyang maskara at kinikilala na si Matsumi ay isang tunay na pinuno. Sa wakas, nagsimula na silang maghanap para sa mga papel, humingi ng paumanhin si Kino sa pagtrato kay Taiyo na parang isang manika, pero okay lang ito sa lalaki bukod pa sa pakiramdam na si Matsumi ay nag-enjoy sa investigasyon na ito. Binibigyan diin ni Kango na isang taon lamang siyang mas matanda kaysa sa baguhan, kaya hindi na niya kailangang tawagin ito ng maraming respeto. Sa wakas, habang naglalakad si Matsuma mag-isa sa koridor, nagawa ni Taiyo na hanapin ang mga papel at magdiwang sa silid kasama si Kango. Samantala, pinagsisisihan ni Hiro ang pagkakahuli dahil sinulat ni Matsumi sa isa sa mga board na pangako ng kanyang kapatid na hindi niya ikakalat ang lahat ng mga litratong iyon nang walang pahintulot. Sa huli, tinanong ni Taiyo si Matsumi kung anong uri ng lihim na sangkap ang inilagay niya sa curry, at ipinakita niya na ito ay cyanide. Sa pakiramdam ng kanyang sakit, pumunta ang lalaki upang sagutin ang itim na sorphone, na may eksklusibong linya ng telepono mula sa pamilya ng Yakura. Sa kabilang dulo ng linya, si Shinzo ay naguguluhan, humihingi ng tulong. Kaya,
Sinubukan ng maliit na kapatid na patahanan ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na sa mga sandali ng krisis, dapat magbilang ng ilang bala ang natitira sa clip ang isang Yuzakura. Tinatanong ni Taiyo kung ano ang ibig sabihin nito, habang binibilang ni Shinzo ang bala ng bawat armas na may pag-iyak na tinig. Pagkatapos, sinabi niya na nagpalitan siya ng putok sa lokal na seguridad, at may mas maraming tao kaysa inaakala niya, kaya naubusan siya ng bala. Alam ni Matsumi na bihasa si Shinzo sa mga armas, ngunit isang duwag kapag wala siyang armas, kaya kinailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa nabanggit, pumapasok si Taiyo sa lugar ng misyon, iniisip na ang kanyang bag ay kamukha ng isang picnic na basket sa parke, samantalang iniuulat ni Matsumi kay Shinzo na ang tulong ay paparating na. Nakikipag-usap mula sa malayo sa isang especially iya, habang si Taiyo ay nag-a-advance, pinapakalma ni Matsumi si Shinzo sa pamamagitan ng pagkwento ng isang sagupaan kung saan ang isang lolo na mandirigma at isang lola na adik sa karahasan ay nanirahan. Samantalang umakyat ang lolo sa bundok upang manghuli ng mga kaaway, pumunta ang lola sa ilog upang magmasaker. Na may balak na itanong si Taiyo kung ang katahimikan ba ay nandoon, isang bantay ng seguridad ang nagtutok ng baril sa ulo ng binata, at agad niyang inulit ang turo ni Chino tungkol sa pakikitungo sa mga armas mula sa likod sa pamamagitan ng pagtulak sa baril ng kaaway pabalik. Tinanggal ni Taiyo ang mekanismo ng pagpapaputok ng baril. Inilak niya ang kamay na may baril sa ilalim ng kanyang braso at siniko ang baba ng kalaban, pabuwal dito nang maging maingat ang iba pang gwardya sa ingay. Mental na sinusundan ni Taiyo ang tatlong kaaway. Nang ang unang isa ay lumiko sa sulok, siniko ni Taiyo ito sa bungok, habang ang pangalawang isa ay humawak sa batang nasa likuran. Ang pangatlo ay malapit nang tumusok kay Taiyo gamit ang punyal, ngunit iniligtas ng kanyang bulletproof na damit ang kanyang buhay. Sa wakas, inilabas ni Taiyo ang regalo na ibinigay sa kanya ni Shinzo noon, isang espesyal na revolver na tinatawag na Y, na nagpapaputok ng 8 milyong bolta ng electric shock. Gamit ang revolver na ito, nililinis ng spy ang kanyang mga target at binubuksan ang daan patungo sa kasamahan na nasa panganib. Pagdating sa bodega, nang siya ay malapit nang ibigay kay Shinzo ang armas na ipinadala ng kanyang kapatid, niyayakap siya ng lalaki sa takot ngunit mabilis itong kumalma nang amuyin ang pulbura at metal na amoy ng baril. Nagtanong si Taiyo kung hindi ba oras na upang umalis nang ang mga gwardya ay pumasok sa bodega, na nahuli si Taiyo ngunit hindi si Shinzo na umaasang at sinusundan ang bawat baril ng kalaban. Pag-alis sa the hideout, ginamit niya ang isang shield guard upang tamaan ang iba pang mga target sa paligid at agad na humingi kay Matsumi ng daan patungo sa emergency exit ng factory. Sa pagdating ng bagong show-outers, nagtapon si Shinzo ng granada sa kanilang direksyon at binaril ang granada upang sumabog ito sa tamang sandali. Habang umuurong sila, tila lahat ay maayos para sa Yokyures, ngunit isang putok ang tumagos sa hita ni Taiyo, pinahihinto siya mula sa itaas. Binalaan ng tirador na kung may biglang galaw si Taiyo, ang susunod na putok ay sa kanyang ulo. Bukod dito, binigyan niya ng 3 minuto si Taiyo para lumala ang pagdudugo hanggang sa puntong hindi na maaaring maibalik, kaya kailangan ni Shinzo na ibaba ang armas kung gusto niyang magkaroon ng first aid kit. Kaagad na ginawa ito ng spy, na naalala ang sinabi ni Matsumi na napakahalaga para sa kanyang kapatid ang mga armas ngunit itatapon niya ito ng walang pag-iisip upang protektahan ang kanyang pinapahalagahan sa lahat. Ngunit kung gagawin ito, hindi niya magagamit upang ipagtanggol ang kanyang hinahangad. Kung mangyari ito, dapat armasan ni Taiyo siya ng kanyang lihim na sandata anuman ang presyo, at ang lihim na sandatang iyon ay literal na kahit ano na madaling magkasya sa kanyang kamay. Kaya itinapon ni Shinzo ang desert fork sa baril ng kalaban, na kumuha ng baril upang hindi masayang ang oras, ngunit si Shinzo ang tumama sa kanyang mga balak. Sa lahat ng natapos, humingi ng paumanhin si Shinzo sa pag-aalala kay Taiyo at Matsumi habang pangako na mag-focus pa ng mas marami sa pagsasanay sa pampatayong baril dahil sa anumang sandali maaari niyang kailanganin ito upang tulungan ang kanyang pinakabagong munting kapatid, si Taiyo. Nasa pagitan ng mga ito, isang lalaki ang dumating sa pabrika, nais malaman kung sino ang umupa sa sniper, ngunit siya'y sinuraan sa mukha. Tinapos niya ang gawain gamit ang kanyang martilyo, tinitingnan ang kanyang susunod na target sa listahan, naroon si Taiyo. Mga araw ang lumipas, si Taiyo ay nasa labas at naglalakad sa lungsod sa gabi habang si Matsumi ay nagkukwento sa kanya sa telepono tungkol sa isang tiyak na mag-asawa na nag-away kamakailan. Ngunit sa susunod na araw, sila'y lumabas kasama sa isang lugar na kilala bilang Ferris Wheel of Love. Sabi nila, kapag nakita ng isang mag-asawa ang paglubog ng araw mula sa Ferris wheel na ito, sila'y magiging masaya magpakailanman. Kaya't gusto ni Matsumi na pumunta doon kasama si Taiyo sa kanilang susunod na araw na walang pasok. Ngunit bago pa man makasagot ang bata, ang lalaking may martilyo mula sa pabrika ay huminto sa kanyang kotse sa harap niya. Kaya't nahalata ni Taiyo ang panganib at binaba ang telepono ng walang paligoy-ligoy. Itinanong ng lalaki kung siya'y nakikipag-usap kay Chano, na kinumpirma ng bata.
Pagkatapos ay nagpakita ng isang badge ang lalaki at itinatanggi ang pagiging SII Hokama, isang pulis mula sa distrito ng Kazumi, at nais kausapin si Taiyo. Kapag na-interrogate na ang bata, diretsahan na itinanong sa kanya ni Hokama kung may kinalaman ba siya sa isang nakakapagtaka photo na ipinaskil sa deep web. Sa makita ito, nagtataka ang bag itong especially iya kung saan napunta ang kwento tungkol sa pamilyang Yakura na nagwawalis ng bawat bakas ng kanilang mga miyembro. Bukod sa larawan na ito, nahuli si Taiyo na may ilegal na baril na pumasok sa pribadong ari-arian, nag-drug racing sa umaga sa kalsada, at sumabog ng isang paaralan. Sa harap nito, tinanong ni Okiyama kung sinusubukan ng bata na maging isang uri ng Japanese high school joker. Ngunit ang pinakakakaiba ay hindi iyon, ang kakaibang bagay ay sa kahit isa sa mga larawan kung saan nahuli ang karamay, kahit na ang mga krimen ay malinaw na kasangkot ang ibang tao. Sa isipan na ito, tinanong ni Hokama kung bahagi ba ng bata ang isang lihim na organisasyon, at kung gayon, siya ay nagsasabi na ang bata ay maaaring magkaroon ng malaking kalayaan kung siya ay magsumbong sa kanyang mga kasama. Anuman, itinanggi ni Taiyo na alam niya ang anuman, kaya't pinakiusapan ng inaakalang pulis na mag-isip muna bago haluin ang isang sangkap sa baso ng tubig at ibigay ito sa sospek. Tinanong ni Taiyo kung ito ba ay ang sikat na pulbos ng katotohanan, ngunit sinagot ng lalaki na ito'y pulbos na gatas na may asukal. Ipinahayag ni Taiyo na hindi siya maniniwala sa ganitong kababalaghan, kaya't itinulak ng investigador ang inumin sa lalamunan ng bata. Sa kabutihan, ang kanyang teknolohiya ng Akira ay may kasamang isang lobo na nag-aabsorb ng mga kakaibang substansya sa lalamunan at ibinubuga ang mga ito sa anyo ng lobo. Kaya't lumihis si Hokama sa martilyo. Lumusot si Taiyo sa martilyo sa ilalim at napadpad sa isang sulok ng silid kung saan napansin niya na ang mga basurang plastik ay naglalaman ng mga bangkay. Sa gitna nito, ipinahayag ng lalaki na may martilyo na ang dugo na tumutulo sa sahig ay nauukol sa isang toksikong dealer na Samaira sa buhay ng libu-libong tao. Ginamit ng kriminal ang kanyang kapangyarihan at impluensya upang makaiwas sa katarungan sa loob ng mga dekada, ngunit dinala ni Hokama ang katarungan sa taong ito. Sa nasabing pahayag, nagtataka si Taiyo kung tunay nga bang pulis ang lalaking ito. Samantalang binalaan niya na kung hindi babukas ng bibig ang batang iyon, personal niyang tatanungin ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. Sa sandaling iyon, nakita ng especially iya ang isang bakal na alambre sa likod ng ulo ng investigador, at kaya't nagtipon siya ng tapang na sabihing hindi siya magsasalita kahit kailanganin niya ito sa buhay niya. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ni Hoko ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng isa pang hagupit ng martilyo, ngunit nakalaya si Taiyo mula sa mga kamay ng pulis. Binasag ng hagupit ng martilyo ang pader, at sa likod nito ay si Kiro, na nagrereklamo na mas magiging alikabok ang kanyang damit. Nakita ni Hunter Kama na siya ay nahuli na naman habang tinatawag ng mas nakatatandang espia ang inaakalang opisyal sa pamamagitan ng kanyang unang pangalan, SII. Nagtanong si Taiyo kung ano ang nangyayari, kaya't ipinaliwanag ni Kiro na ang taong ito, si SIIH Toyama, ay naging kaklase niya sa paaralan. Bilang kapalit ng tulong sa kanyang mga investigasyon, pumayag ang mga pulis na takpan ang mga bakas ng pamilya Yozakura. At sa pagsasalita ng wika, nais niyang malaman kung paano nagawa ito ng pinakabata. Kaya't sinabi ng opisyal na si Taiyo Asano ay hindi nagsumbong sa mga kaalyado o nahulog sa mga patibong. Sinabi ito, pinuri ni Hiro ang baguhan habang sinamantala ni Hokama ang pagdating ng especially iya upang humiling ng pabor at kapalit ng kanyang ginawa. Kaya't nagpanggap si Kiro na oras na para sa isang bagong misyon at umalis nang walang magbigay ng sagot. Dahil mag-isa lang ang batang Yakura, nag-alok ang opisyal na samahan siya, ngunit mas gusto ng bata na maglakad. Kinabukasan, muli na namang mas pumanaw si Taiyo kaysa sa isang kahon ng zombie nang pumasok sa silid ng paaralan ang vice-principal, si Kuka, upang ipaalam na hindi makakarating ang kanilang guro ngayon kaya't siya na ang magtuturo tungkol sa modernong Hapon. Excited ang mga bata sa paligid sa balitang ito, ngunit tila hindi masyadong masaya si Asem tungkol dito. Kaya tinanong ng vice-principal ang dahilan. Sa gitna ng klase, halos hindi na makapikit ang kawawang lalaki, kaya't nagpasya siyang magpahinga na lamang upang mag-refresh. Ngunit isang tsokolate ang ibinato patungo sa kanyang direksyon at tumaagos sa pader pagkatapos na umiwas ang bata. Pagkatapos nito, gumamit ang vice-principal ng Morse code upang turuan ng baguhan na ang isang especially iya ay kailangang kontrolin kahit ang kanyang pinakamabigat na pagnanasa na matulog. Binibigyan ng halimbawa ang mga dolphins at migratory birds na nagpapahinga lamang ng kalahati ng kanilang mga utak sa isang pagkakataon na nagpapahintulot ng permanenteng pagigising. Ayon sa kanya, ang mga tao rin ay maaaring mag-develop ng teknikang ito sa kondisyon na sila'y mag-ensayo ng sapat, tulad ng ginawa niya nang siya'y magtapos sa sleep deprivation sa edad na 15. Sa kabilang banda, iniisip ni Taiyo na siya ay nagtapos sa kababalaghan sa edad na iyon. Kaya't binalaan ng inaakalang vice-principal na susubaybayan niya ang tibok ng puso ng mag-aaral at kung subukang matulog muli, gisingin siya sa bilis ng tunog ng paggising ng tsokolate.
Pati sa Morse code, nagreklamo si Soy na ang nakatatandang kapatid ay gusto lamang guluhin si Taiyo kaya't sinagot ni Taiyo sa Morse code na hindi niya alam na kaya niyang makipag-usap sa Morse code. Sa kabilang dako ng silid, nagkomento si Kiro na ang kanyang batang kapatid ay maganda kapag galit habang sinigurado ni Taiyo ang kanyang kasintahan na kaya niyang hawakan ang pagtatapos na ito ng linggo mula sa vice-principal. Pagkatapos nito, inilagay ni Kiro ang isang berdeng marmol sa mesa upang makita kung hanggang saan aabot ang pride ng batang ito. Pagdating sa tindahan, pumasok sila. Ang magkasintahan ay nakipag-ugnayan ng nakakasulasok, tulad ng lagi, habang ang mga nakasot ay biglang nawala. Tinawagan ni Matsumi si Taiyo upang maghanap sa ibang tindahan. Pagkatapos, nakita ng lalaki ang isang rosas para sa regalo sa isang sulok nang umalis ang kanyang nobya. Sa isang kalapit na kapehan, ang AC, isang magkasintahan ay tila nagtitimpla lamang ng tsaa, tulad ng sinuman, kaya tumigil si Matsumi sa pag-aalala tungkol sa kanila at bumangon upang kumuha ng kung anong maiinom. Bigla, narinig ni Taiyo ang Matrix couple na nag-uusap tungkol sa espesyal na order, at habang ang lalaki ay kumukuha ng isang bagay mula sa kanyang jacket, naghandang magpaputok ang isang especially iya. Gayunpaman, ang tanging ginagawa lamang pala ng lalaki ay nagpo-propose sa babae, wala nang iba. Kaya't nagpapahinga si Taiyo ng kanyang ulo sa mesa at nagpahinga mula sa lahat ng kaguluhan, umaasang babalik na ang kanyang minamahal ng mabilis upang mabigyan siya ng rosas na binili para sa kanya. Sa sandaling iyon, nag-aaway ang magkasintahan, at ang babae ay nag-akusa sa nobyo na tinitingnan ng iba habang siya ay iniakusahan naman ng nobyo na tinitingnan ng ibang lalaki. Matapos ang palitan ng atake, tumayo ang lalaki pagkatapos mapagod sa kanyang nobya, kaya't kumuha ito ng isang kustomisadong baril at itinutok sa likod ng lalaki, na bumabalik sa pabor. Sa pagkakagawa nito, naguluhan ang kapehan, at ang lahat ay nagmamadali para tumakbo, iniwan si Matsumi na nagugulong sa isang kaguluhang pangkat. Samantala, nagpapalitan ng putok ang magkasintahang pinagpapalooban sa gitna ng establishmento, na may si Taiyo na nasasalanta sa gitna ng putukan, kaya nagtago ang especially iya sa ilalim ng isang mesa at tumulong sa isang bata na takpan ang kanilang mga tainga sa panahon ng shootout. Ang rosas na ibibigay sana ni Taiyo kay Matsumi ay tinamaan, kaya nawala niya ito at nagpaputok sa magkasintahan gamit ang kanyang 8 milyong boltong revolver. Sa kahit na anong dahilan, nabuhay pa rin ang magkasintahan, at ang kanilang away ay dinala sa korte, ngunit nagpakunwari silang parang sila'y hindi dapat paghiwalayin ng mga minamahal na nagpapahayag ng pagmamahal sa isa't isa habang sila'y dinala palayo ng mga sasakyan ng pulis sa huling bahagi ng hapon. Matapos ang misyon, pinupuri ni Hokama si Taiyo sa magandang trabaho, habang si Kiro ay nagagalit sa galit dahil pinadalhan ng pulis ang bata kasama ang kanyang kapatid sa isang date sa parke. Naririnig ni Shai ang pagngingit-ngit ng kanyang kapatid ngunit iniisip lamang ang kanyang luwag na tiyan na muling magiging puno sa pagdating ng dilim, sa tamang oras. Sa huli, ang magkasintahang Yozakura ay nagkaroon na rin ng kanilang sandaling magkasama sa pagmamahala na Ferris wheel, at iniisip ni Matsumi na ang mga alaala na binili nila ay nagkakahalaga ng lahat ng mga naunang abala. Habang nag-uusap sila, inaalaala ng kanyang minamahal na ito ay ang oras ng araw kung saan sinasabi nilang ang Ferris wheel na ito ay nagbibigay sa magkasintahan ng isang masayang hinaharap magpakailanman. Sa pagkakataong iyon, ibinigay ni Taiyo ang rosas kay Matsumi. Ayon sa kanya, ang bala na ginamit ay bumabara lamang kaya hindi nasira ang bulaklak o anuman. Napapailing, tinanggap ng babae ang regalo at pinasalamatan siya. Sa kabaligtaran, pinasasalamatan ni Taiyo ang babae sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanya mula pa noon. Gayunpaman, hindi lahat sa pamilya ng Yakura ay nakaranas ng anumang oras para sa pahinga, tulad ni Cheyenne. Habang isang hindi kilalang babae ang nag-a-apply ng ilang hakbang ng hacker sa kanyang PC, nagtatapos ang espiya ng isang antas sa video game at sa wakas ay nagagawa ng matulog matapos na magising ng 8 oras ng sunod-sunod. Gayunpaman, ipinakikita ng screen sa kanyang kwarto ang isang emergency mission bago pa man siya magawang isara ang kanyang mga mata, nakakita ng isang uri ng porcupine at pumapasok sa laro. Nagmumula sa galit si Cheyenne at nangako na ang sinumang gumagawa nito ay magbabayad. Ang computer ng hacker ay biglang sumabog kaya't nagpanik siya at tinanggal ito. Sa loob ng screen, lumalaki ang porcupine ng mga pakpak ng paniki at lumilipad palayo, na pumipigil kay Cheyenne na marating ito. Sa loob lamang ng maikling panahon, binuksan muli ng hacker ang computer at natuwa sa mga litrato ni Taiyo na nakuha niya. Pagdating ng umaga, labis na nalungkot si Cheyenne sa kakulangan ng tulog, ipinaalam sa iba na may isang kakaibang Taiyo ang nakakapasok sa database kagabi, na sinusubukang ma-access ang personal na datos ni Taiyo. Anuman ang sabihin ni Shen tungkol sa pag-update ng web security, ini-assure niya na wala namang nangyaring malaki, ngunit nagugulat pa rin siyang may nakapasok sa sistema, kahit na ang mga kapatid lang ng pamilya ang nakakaalam ng access code. May hindi maipaliwanag na pakiramdam si Taiyo sa pangyayaring ito. Sa daan papunta sa paaralan, tinanong ni Matsumi si Sir Fianza kung bakit mayroong pumasok na tao para lang kunin ang kanyang mga file at wala ng iba.
Ayon sa opinyon ng lalaki, anuman ang dahilan, medyo nakakatakot ito. Sa sandaling iyon, may nagtapon ng matatalim na proyektal na bakal sa kanila, at nakita nila na ang hacker ay nagtatago sa likod ng poste. Hinatak ni Taiyo si Matsumi palayo habang hinahabol sila ng hacker. Sa panahong ang pagtakas, napagtanto ni Taiyo na hindi na niya matatakasan ng babae, kaya't kinuha niya ang kanyang revolver upang harapin ito. Gayunpaman, mas matalino ang hacker at sumalakay sa kanyang target mula sa itaas, na ipinagtanggol ang kanyang sarili bago tamaan. Sa kakaibang paraan, agad na sumuko ang babae sa atake at sumuko sa espiyan na nasa kanyang harapan. Nagtatanong si Taiyo kung sino ang taong ito, at sa unang pagkakataon, sinabi niya na hi sa Master Taiyo, pagkatapos ay sinabi na mahal niya ito, at sa huli ay hiningi niya ito na mamatay na. Labis na naguguluhan, tinanong ng lalaki si Matsumi kung ano ang nangyayari, at sinuri nito ang kasuotan at mga karayom ng ibang babae. Inaakala na siya ay si Aaka Karasaki, ang spy na tagapagmanhunting. Kilala ang babae na ito sa pinakamasamang dahilan, gamitin ang kanyang mga spy na pamamaraan upang habulin ang mga lalaking minamahal niya at pagkatapos ay magbigay ng matinding akupunktura sa kanila. Idinagdag ni Haka na minamahal siya niya ni Taiyo, at ang pag-iibigan na ito ay nagsimula sa isang video sa Deep Web. Ngunit hindi lamang siya ang nagbabantay sa espiya ng Yuzakura. Sa pagkakataon, ang $1 bilyong na multinasyonal na kumpanya ay naglagay ng $100,000 na premyo sa ulo ng lalaki. Galit na galit si Taiyo nang makita niya na ginamit nila ang isang larawan niya kung saan tila siyang magsisipon. Sa kahit anong paraan, sinasabi ni Aaka na nag-aalala siya habang nagtatapon ng mga karayom sa himpapawid, nagpapatamba ng isa. Pagkatapos ay naglilimita siya na mas maraming tao ang humahabol sa batang iyon dahil sa pera na kasangkot. Dahil dito, kailangan niyang pag-aari si Taiyo magpakailanman at protektahan ang bawat sipa ng kanyang buhok. At upang patunayan niya na mahal niya ang batang iyon, nagpapaliwanag si Aaka na alam niya ang paraan ng space sa hindi pagtapak sa mga halaman kapag nagsisinungaling, pati na rin ang pag-aayos ng mga nasirang gusali sa mga misyon. At kapag kailangan niyang sumakay sa itaas ng isang tren, palaging bumabalik siya upang bayaran ang pamasahe mamaya. Natakot na alam ng babae ang lahat ng ito, ipinaalam ni Taiyo sa kanya na kasal siya kay Matsui. Nagsisimulang umiyak si Aaka at nagtatanong kung paano niya mapipili ang pangit na babae na iyon sa kanya. Pero kahit gaano kalaki ang gusto niyang mawala ang impostor na ito, ipinangako ni Aaka kay Kiro na hindi niya gagawin iyon. Galit si Matsumi na kasangkot ang kanyang nakatatandang kapatid sa gulo na ito habang ipinaliwanag ni Aaka na walang paraan upang habulin ang isang miyembro ng Yuzakura sa likod niya. Kaya't nakipagkasundo siya sa spy upang magkaroon ng malayang pamamahala upang habulin si Taiyo hanggat hindi niya inilalagay si Matsumi sa panganib. Bukod pa rito, humiling si Aaka sa lalaki kung maaari siyang mag-hack sa data ni Taiyo, at mabait na ipinahiram pa ng Kiro ang access code sa kanya. Na mayroon niyang sinasabi, itinapon ng babaeng tagapag-imbak ang maraming mga karayom na nag-uugnay sa buong silid, maliban sa isang maliit na bilog kung saan nakatayo ang magkasintahan sa gitna. Pagkatapos ay nagpaalam siya at hindi makapaghintay sa susunod na pagkikita sa mahal niyang buhay. Kung hindi sapat iyon, ang sumunod na araw ay ipinakilala ng guro ang bagong mag-aaral sa klase, si Aaka Karasaki, na nagpapanggap na walang alam. Nakakadapa si Aaka nang pumipili ng silya at nagtatapon ng isang tuhod sa noo ni Taiyo, ngunit nagawang ipagtanggol ng binata ang sarili niya gamit ang isang notebook. Dito na neralisa ng batang lalaki na opisyal na nagsimula ang kanyang Cold War laban sa kanyang lihim na manliligaw. Isang araw mamaya, ang spy ay tungkol na uupong sa kanyang silya, ngunit ito ay puno ng mga karayom sa upuan. Kapag pindutin niya ang buton ng pen, may isang karayom na lumabas mula sa loob. Sa klase ng edukasyong pisikal, ang basketball ay nagiging isang mapanganib na sandata sa anumang sandali. Isang proyektal ang lumipad patungo sa kawawang batang lalaki na sinusubukang mabuhay ng normal malayo sa spy na sinusubukan siyang tapusin ng obsesyado. Sa isang punto, sumuko si Aaka sandali at umiyak ng mga luha sa kanyang mesa, nagtatanong kung bakit hindi tinatanggap ni Taiyo Asano ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pero sa kanyang isipan, habang siya ay lumalaban, isang araw ay malalaman niya kung paano siya nararamdaman. Kaya, upang itaas ang antas ng laro ng pag-ibig na ito, ginagamit ni Aaka ang kanyang mga karayom na may laso ng kontrol ng isip na tumaagos sa bawat naruroon sa silid, ginagawa silang tapat na mga alipin ni Aaka. Sa madaling panahon, inuutos ng pinuno ang kanyang mga alipin na supalan si T. Asano, na nagtagumpay sa pagsiklab ng mga unang mag-aaral ngunit sa wakas ay napaligiran sa dulo. Sinabi ni Taiyo kay Aaka na iwanan ng iba pang mga tao sa gulong ito, pero sa isip ng babae, sa buong mundo, silang dalawa lamang ang mayroon. Ngunit, ang ikatlong elemento ng universe ay lumitaw ng malaki sa pagkabahala ng mga alipin, kaya't sumabay si Matsumi sa harap ng kanyang asawa upang maiwasan ang isang trahedya. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang parehong kriminal na tinusok ni Aaka sa isang eskinita, na naghanap ng paghihiganti sa babaeng may karayom, binaril siya.
Nagawa ni Matsumi na itulak palabas ng panganib ang mga alipin, at sa mismong sandaling ang kriminal ay tungkol ng bumaril muli, nagawa ni Tato na makalaya at siya ang unang bumangga, na naglalasing sa target at itinulak ito sa bintana. Pagkatapos na mailigtas ni Matsumi si Aaka, nagtatanong ito kung bakit. Sumagot si Matsumi na siya'y nagiging masaya sa pagkakataong makilala ang isang katulad ni Taiyo, kahit na sinabi ni Aaka ito sa isang medyo nakakasakdal na paraan. Sa mga salitang iyon, ang luha ay umagos sa mga mata ni Ayaka, at nakita ng Panginoon ng karayom si Yok sa harap ng kanya na parang isang anghel mula sa langit, na nagsisimula upang mahalin si Matsumi. Sa huling bahagi ng hapon, bumalik ang tatlo sa kanilang tahanan, at naiinggit si Taiyo sa biglang pagkakaroon ng obsesyon ng hacker sa kanyang asawa habang nagsasaya si Matsumi sa kanyang ice cream. Ipinaabot ni Akaya ang kanyang pagnanasa na maging ang koneng dila ng anghel ng Diyos, bumabalik sa paksa ni Taiyo. Hinanap ni Yakaara si Aaka kung hindi ba ito umiibig sa kanya, na sinagot ng mga alipin na ngayon ang kanyang nais ay patawan si Taiyo ng parusa upang maglaan ng natitirang buhay kasama ang kanyang pinakabagong pag-ibig. Sa pagitan ng mga ito, tumanggap ang batang lalaki ng tawag mula kay Cheyenne. Pagbalik sa bahay, ipinahayag ng kapatid ang pagtanggap sa gaming room ni Cheyenne, Rin. Edisyon, itinanong ng binata kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Matsumi na palaging hinihila ni Chey ang sinuman na maglaro kasama niya, tulad ni Shinzo na bumagsak matapos manatiling gising ng 5 araw ng sunod-sunod nang hindi nakakatugon sa kanyang pangunahing pangangailangan. Akala ni Taiyo ay nasa panganib ang kanyang buhay, ngunit itinatag niya siyang tutulungan ng kanyang asawa. Pinayuhan ni Cheyenne ang binata na magpahinga dahil sa araw na ito siya lamang ay nagtetest ng isang laro, i-Aura Family. Ang mga patakaran ay simpleng, kapag may lumitaw na kaaway, iyong durugin ito at magpatuloy. Sa mga salitang iyon, pinatay ni Taiyo ang unang hero na lumitaw diretso sa harap at nakuha na niya ang hangganan nito sa paglipas ng panahon. Habang sila ay nakakarating sa dulo ng bahaging ito, ipinahayag ng kanyang kapatid na darating na ang boss, at isang nakakakilabot na halimaw na tren na may mukha ng hero ang sumulpot. Kaya isinakripisyo ni Taiyo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pindutin ang pindutan ng sobrang bilis upang iliga ang tren at durugin ang boss. Bigla, may lumitaw na balita sa screen tungkol sa isang tumatakas na tren na biglang nahinto. Ipinaliwanag ni Cheyenne na sa madaling salita, ginawa niya ang sistema ng tren na parang laro at nagtagumpay sa huli, at iyon ang paraan kung paano niya ginagawa ang kanyang trabaho, isang laro na walang opsyon na mag-save o mag-reset, nakakakilabot sa kanyang pinaka-essence. Bukod dito, inamin ni Cheyenne na dinala niya si Taiyo sa kanyang kwarto dahil may mga handgal na hindi alam kung paano magprotesta ng maayos at nagbabanta na magtama ng helicopter sa isang thermal power plant. Kaya nagsimula ang kasalukuyang laro, at si Taiyo nangungulilang kumuha ng controller. Ang layunin ay talunin ang bagay na iyon bago ito sumalakay sa kanilang lugar. Kaya isang dragon ang lumitaw mula sa langit na kasama ang maraming mini Kyuchos. Kaya't ang babae ay nag-abot ng isang bagay kay Taiyo na magpapalakas sa kanya lamang isang beses, kaya kailangan niyang mag-ingat na huwag mamatay ng walang kabuluhan. Sa lahat ng sinabi, ang avatar ni Cheyenne ay bumaba sa mga alipin ni Kiro, sinisira ang mga ito sa kaliwat kanan, samantalang hindi pamilyar si Taiyo sa mga kontrol at nagtapos sa pagbato ng kanyang noo sa pader. Sinamantala ni Cheyenne ang pagkakataon upang biruin ang lalaki, ngunit siya'y nagtapos sa pagdaan sa pader at natuklasan ng isang sikretong daanan. Sa pagtawid sa isa pang pader, inaaktibo niya ang mode ng hindi mapapatay, iniwan ang babae na naiinis, iniisip na siya'y nandadaya. Dahil dito, nagpasya siyang ipakita kay Taiyo kung paano hinaharap ng tunay na gamer ang kanilang mga problema. Pagkatapos, nagkomento siya na ang sikreto sa seguridad ay upang maglagay ng mga layer upang patabasin ang pader, ngunit habang lumalaki ang komplikadong pader, mas nagiging vulnerable ito sa maliit na butas. Pagkatapos ay umakyat siya sa mga hadlang sa daan at sinuntok ang mukha ng dragon, na nagdulot ng pagbagsak nito agad. Pinuri ni Taiyo ang tagumpay, ngunit tila hindi pa tapos ang yugtong ito. Sa sandaling ito, daan-daang mini drive-ins ang sumalakay sa screen, nagdadala ng peligro. Sa pagtingin sa kanyang kamera ng seguridad sa planta ng enerhiya, napansin ni Cheyenne na mayroong isang as sa kanilang manggas na kahit hindi alam ng gobyerno. Kaya alam niyang hindi niya kayang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa, kaya't kailangang umasa siya sa sistema ng intersepsyon ni Shinzo. Gayunpaman, pinagmasdan ni Taiyo ang eksena at naniniwala na may paraan upang manalo ng walang pag-aalinlangan. Sumakay siya sa tinalo na dragon at ginamit ito upang samuka ng apoy sa paligid na miniatures. Matapos gawin iyon, ipinagdiwang ni Cheyenne na nakamit ang pagbabalik ng sistema ng helicopter na sinira nila gamit ang revive item at itinutulak ito sa ere sa pamamagitan ng isang glitch na natuklasan ni Taiyo sa pamamagitan ng nerbyosong pagpindot sa button ng controller. Sa kabilang banda, kung siya'y huminto sa ritmo na ito ng 1 segundo, ang hack ay magsasara. Bigla, bumalik ang hedgehog na sumalakay sa sistema, binabagsak ang mga mini dragon ng laro, at alam ng mag-asawang Yakura na siya'y si Aaka at ang kanyang opisina.
Ang Needle Spy ay nagplano na magnakaw kahit ng mga gamit na suot na ni Taiyo sa pamamagitan ng kanyang personal na sistema at marahil ay kunan ng ilang litrato si Matsumi. Gayunpaman, napunta siya sa isang kakaibang lugar na puno ng mga miniature dragon. Kaya't siya ay nag-react ng marahas at binaril ang mga alipin gamit ang kanyang mga karayom. Sa kabilang banda, si Cheyenne ay walang ideya kung sino ito, ngunit ang deal ngayon ay panatilihin ang parehong takbo. Dito, ang apoy ng dragon ay sumasali sa lakas ng Erizo, at ang D ay sumisira sa mga kaaway sa ere sa loob lamang ng mga segundo. Sa mga kaaway na talo, ibinaba ni Taiyo ang kontrol at humiga upang magpahinga matapos ang isang mabigat na labanan, habang si Cheyenne ay nagbibigay ng isang maliit na ngiti sa kabilang panig ng sistema. Hindi alam ni Haka kung saan siya nagtapos, ngunit nagpapasalamat siya sa kanyang swerte na ang lahat ay nagwakas ng maayos. Gayunpaman, isang misteryosong mensahe ang dumating para sa kanya, nagbubunyi sa kanya sa tagumpay ngunit sinasabing ngayon ay magtatapos na ang grupo. Sa sandaling iyon, ang computer ng spy ay nagsapalaran ng atake, at nagfreeze ang lahat. Sa resulta ng bagay na iyon, pinupuri ni Cheyenne si Taiyo ngunit ipinapangako na hindi siya aalis sa silid hanggang sa kumpletuhin niya ang lahat ng kanyang mga laro nang walang paggamit ng anumang cheats. Sa ganitong sabi, bumalik si Matsumi sa kwarto ni Chei pagkatapos ng ikatlong araw ng laro, at ang kanyang asawa ay nasa gilid ng kamatayan. Samantala, sa hindi kilalang lugar, isang batang lalaki na may pangalang Oga ang nagbabasa sa isang magazine na si Taiyo Asano ay ikinasal sa batang babae na si Yozakura, at iniisip niya na ang lalaking ito ay tila kahanga-hanga. Nang banggitin niya ito sa kanyang kasosyo na si Soy, siya ay binaon dahil sa isip ni Soy, anumang bagay na labas sa kanilang misyon ay walang silbi. Kinabukasan sa Yoke Mansion, nakikipag-ugnayan si Nano kay Ta at hiningi ang kanyang kapatid na sunduin siya. Si Taiyo ay abala sa pagsasanay na may 500 kilo na timbang sa kanyang likod, ngunit tinanong niya kung saan niya dapat sunduin ang malaking tao. Pagkatapos ay tiningnan ni Nano ang paligid at pinaniniwalaan na nasa masamang laboratorio siya, ngunit hindi siya sigurado, isang lihim na lugar kung saan nila ginagawa ang mga kemikal na armas tulad ng nakalalasong gas, halimbawa. Si En ay ipinadala upang pigilan ang isang bagong armas mula sa mga siyentipiko, isang bombang germ na tinatawag na suwam na kapag pinasabog ay inaalis ang lahat ng mga anyo ng buhay sa loob ng 10 kilometro radius. Ngayong mayroon siyang armas na ito sa kanyang mga kamay, natatakot si En na maglakad-lakad na may bagay na ito sa kanyang kamay at magkamali, kaya't nagpa siya siyang lunukin ito. Tinanong ni Taiyo kung gusto ng Buck of Fad na mamatay, at sinagot niya na ang katawan ng tao ay may iba't ibang mga function sa pagtanggap at ang kanyang katawan ay mas epektibo sa aspetong ito kaysa sa isang normal na tao. Sa wakas, ipinaliwanag ng siyentipiko na dapat umabot ng 3 oras upang ma-digest ang buong substansya. Ang tanging problema ay nakakaramdam siya ng antok. Nagsimulang mag-alala si Taiyo sa buhay ng kanyang kapatid na lalaki, ngunit binalaan niya na pinatulog niya ang lahat sa laboratorio, ngunit talagang kahanga-hanga kung makuha sana ni Taiyo siya bago malaman ng ibang mga laboratorio ang tungkol sa pagsalakay na ito. Sa gayon, nagagawa ni Nano na ipaalam na 5 minuto na lang siya mula sa man station bago siya biglang mahimatay. Si Taiyo ay nasa laboratorio upang iligtas ang malaking tao. Pagdating roon, nakita niya na ang mga gwardya ay walang malay at ang seguridad ng lugar ay napasok na. Bagaman inalisan ni Nano ng kanyang lugar ang lugar na ito, may impresyon si Taiyo na hindi siya ang sanhi ng lahat ng ito. Pagkatapos, nagbanta ang gwardya ng seguridad na barilin si Spy, ngunit ang isang kadena na may pendant ay tumawid sa pasilyo at bumagsak sa lalaki. Lumilingon si Taiyo upang maunawaan kung ano ang nangyari, at naroon sina Soy at Oka. Agad na lumapit ang espadang tao at nagpakilala bilang Su AI kasama ang kanyang kasamahan na si Owa Inugami. Ang dalawa ay nagtatrabaho para sa Huko, isang unit ng pamahalaan na may misyon na bantayan ang laboratoryong ito. Naaalala ni Taya na may narinig na niya ang pangalang iyon noon. Sa halip ng mga maliliit na spy tulad ng Yakura, ang mga ito ay mga elite spy na gumagana sa ilalim ng mga utos ng estado. Sa madaling salita, tinanong ni Soy ang tungkol sa status ng lokasyon, at pinatalas ni Oba ang kanyang mga pandama upang ipaalam sa kanila na sa timog silangan sa isang taas na -47 degrees. Hindi, narinig niya ang mga hakbang ng 5 tao, at sa pamamagitan ng amoy ng mga cartridge, sila ay may armas. Dahil dito, natuklasan ni Soy na ang kanilang base ay nasa ilalim ng lupa at nagpaalam siya kay Taiyo upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Ngunit hindi nakalimutan ni Oga na i-invite si Yoke para sumama sa kanila, kahit na gusto niya ng isang autograph. Pagkatapos ng lahat, magkakatuwang na nagtulong-tulong ang tatlo upang makarating sa kaaway na base. At tila napaka-impress si Oba sa mga kakayahan ng San. Kaya, nang marating ang huling laboratorio, natagpuan ni Taiyo si Nano na nakahiga pa ring buhay. Itinapon ni Oga ang kanyang kadena sa direksyon ng mga siyentista, ngunit binaliwala ito ni Taiyo at tinanong kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, tinanong din ni Oga ang parehong bagay dahil ang kanyang misyon ay talagang patayin ang taong ito.
Pagkatapos, nagsisi si Soy na hindi niya naikwento noon, ngunit habang sinusubaybayan ang laboratorio na ito, narinig niya ang pag-uusap sa pagitan ni Taiyo at Nano. At dahil nakabiyahe rin si Taiyo sa lokasyon at may lokasyon at petsa ng paglusob, ginawa nitong madali ang trabaho ni Inagako. Salamat sa tulong, ngunit hindi maganda, kinain ng malaking tao ang armas, kaya siya ang naging armas. At ang pag-aliman na sa banta na ito ang pinakamainam para sa seguridad ng bansa. Agad-agad, nang walang pangalawang pag-iisip, tumayo si Toa Sano sa harap ng kanyang nakababatang kapatid at pinaalalahanan ng mga spy na namamatay si Nano kapag siya lamang ang namatay. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang baril sa mga spy ng estado. Gayunpaman, mas mabilis, pinaga niya ni Soy ang kanyang hako at lumabas patungong Yokura. Sa isang kiniskis ng mata, lumitaw ang maraming cut sa katawan ni Taiyo, at bumagsak siya sa lupa, puno ng dugo. Binaliwala ni Soy ang katotohanan na bumaba ang pangangalaga ng binata sa isang taong kanyang kakakilala lang at inisip na ang uwaka na ito ay hindi ang pinakamahusay dahil hindi siya unang sumuntok at naghintay na makita ang gagawin ng kalaban. Nagrereklamo si Owa na laging ginagawa ng kanyang kapartner ang ganitong mga bagay, ngunit nangakong hindi niya papahirapan ang sinuman kapag napansin niya na lumapit ang swordsman kay Nano. Hiniling ni Taiyo sa kanya na huwag gawin iyon, ngunit natagpuan niya itong kawawa na paghiling sa kasalukuyang sandali, lalo na dahil laging walang silbi. Gayunpaman, nagising si Nano at ipinahayag na niya na nakapaglinis na siya ng Sodom at ipinakita ang isang card na nagpapatunay na walang nakamamatay na bakterya ang kanyang pawis. Bagamat ganoon, nagpa siya ang spy ng pamahalaan na patayin ang siyentista, ngunit hiniling niya na payagan man lang siyang gamutin ang mga sugat ng kanyang kapatid. Gayunpaman, ipinahayag ni Soy na tapos na ang kanyang misyon dahil nakabawi si Yakura sa kanyang detoksifikasyon. Hiniling lang niya ang card bilang ebidensya. Pagkatapos, binigyan niya si Taiyo ng ilang gamot para sa kanyang mga sugat at binanggit na dapat kumilos agad ang siyentista upang maligtas ang kanyang kapatid bago umalis. Tinanong ni Sui kung mas kapaki-pakinabang para sa Yozakura kung mamamatay si Taiyo dahil sa kanyang limitadong kakayahan, ngunit hindi sumagot si Nano at naghintay lang na umalis ang mga spy bago alagaan ang nasugatan na bata. Kinabukasan, naglalaro si Kachiro ng lechon sa tabi ni Taiyo at tinanong ang kanyang kapatid kung alam niya kung paano siya napadpad doon. Sandali lang pagkagising ni Taiyo, bumubulong siya sa bili na wala siyang ideya. Kaya sinabi ng panganay sa kanya na ang sagot ay nasa cover ng spy gossip magazine, Spy Day. Doon may artikulo tungkol sa pagkatalo ni Taiyo at Nano kay Hananchuko, at hindi ito makatutulong sa pamilya ng mga pribadong spy. Sa artikulo, binasa ni Kiro ang terror ray ng nakahamak na panganay sa huling paghinga nito at natawa sa makatang intensidad ng may akda. Bukod dito, nagkalat sa social media ang tungkol sa kaso ni Yokura. Gayunpaman, pinakamahalagang bagay ay nandoon sa manipis na ice si Nano sa laboratorio dahil sa kahinaan ni Taiyo. Ngunit bago niya magpatuloy sa pananakit, dumating si Nano kasama si Matsumi para sumbatan ang kapatid. Pero kahit nakaligtas siya sa parusa, tinanggap ni Taiyo na nadungisan niya ang pangalan ng pamilya sa lipunan at halos mamatay si Nano dahil sa kanya. Sinubukan ni Manal at Matsumi na paniwalain ang binata, habang pinapaligiran siya ni Kiro gaya ng pawn at hinihiling sa kanya na huwag magma-pride dahil hindi niya magagawa mabaliwala ang pamilya sa ganitong antas. Kung nais niyang magsilbi ng pananagutan, dapat niyang talunin si Inagako at ibalik ang reputasyon ng Yokuro. Samantala, sa tren, hiniling ni Soy sa isang lalaki na itaas ang kanyang mga paa at gumawa ng espasyo, ngunit hindi nito inatupag, sinabi na hindi naman niya kasalanan na sobrang haba ng kanyang mga binti. Kaya sumagot si Soy na hindi niya makikita ang tunay na lawak ng mga binti ng lalaki dahil nakakapal ang kanyang damit. Ginamit niya ang kanyang kakayahang pits para gupitin ang damit ng lalaki, hanggang sa siya na lang ang naiwan na may shorts. Pagkatapos, naglakad siya ng ilang hakbang at tinanong kung dumating si Taiyo upang palayain ang insidente sa laboratorio. Nagdaskay si Taiyo pero nagulat siya, kaya ipinahayag na nandoon siya dahil sa mga epekto ng nangyari sa Yakura. Pero sinusundan niya si Soy upang matutuhan ang kailangan upang protektahan ang kanyang pamilya, na napag-alaman niyang hindi niya magagawa. Ito ang unang beses na nakita ni Soy ang isang spy na nagsabi ng sinusundan niya, at natuwa siya rito. Gaano man, iisipin niya na magawa ni Taiyo ang anumang gusto niya, ngunit hindi ibig sabihin maaari niyang subaybayan si Soy ng ganoon kadali. Sa kanyang pagtayo, mahinhin na humakbang si Soy sa gitna ng mga tao, para bang hindi man lang lumipat ng paa. Naaalala ni Taiyo ang babala ng kanyang kuya tungkol sa kakayahan ni Hakona, walking on flowers, isang teknik na nagpapahintulot sa isang Taiyo na gumalaw ng tahimik at mabilis bilang elite na unit ng pamahalaan. Lalo itong nag-aling na si Suyal, kaya mahihirapan siyang manatiling malapit sa kanya. Ngunit ang tip ni Kiro ay umangkin sa kalaban gamit ang tiyak na kalooban. Iyon ang ginawa ni Taiyo, at naabot nga niya ang target. Ngunit sinira ni Soy ang mga damit ni Yokuro at pinapasok ng mga gwardya ng istasyon upang makipag-usap sa madilim na silid. Kinabukasan,
Tinanong ni Oga kung ano ang ginagawa ni Taiyo Asano na nakakabit sa tren na kanilang pinagtatrabahuhan, at pinutol ni Soy ang mga damit ng binata nang walang sagot. Kinabukasan, nagpapawis si Taya para makarating sa itaas ng gusali kung saan nakabalanse si Soy sa kanyang sariling espada upang tumayo at kumain. Sa madaling panahon, iniwanan muli ni Inagako ang Yakura na walang damit. Ilang araw na ang nakakaraan, ipinagmalaki ni Ogo na nakapanggulo si Taiyo hanggang madaling araw, kaya hinimok niya ang binata na bigyan ng mababang sipa upang tapusin ang kalaban. Tungkol sa kanya naman, inilabas niya ang kanyang espada upang ibalik ang mga batang nasa likod, ngunit sa pagkakataong ito, naiwasan niya ang paglabas ng kanyang pantalon. Hiniling kay Oda ng kanyang kaibigan na huwag iwanan ang diangkop na bahagi ni Yura na nakabalot, kaya ulit-ulitin ng swordsman ang paraan na ito, ngayon na inalis ang damit maging ng kaaway at kaibigan. Isang araw, tinanong ni Nano kung saan si Taiyo at sinabi ng panganay na siguro binugbog na naman ng mga ahente ng estado ang bata dahil walang malay at basag ang damit sa pintuan. Iniisip ni Nan na dinala ng kapatid ang bata sa silid, ngunit ang galing na ideya ni Kiro ay gamitin si Taiyo bilang cutting board. Nakita iyon ni Nan at itinutulak ang panganay at tinutulungan ang nakababata, sinasabi na sobrang pagpupunyagi niya at talagang nasira. Hindi na ito nakakapagtaka kay Taiyo dahil walang pag-asang talunin ang mas malakas na tao, at hindi niya maligtas ang kanyang kapatid, kaya akala niya ay ayaw ni Nano na ganito ang kuya niya. Sinabi ni Nano na hindi maiintindihan ni Taiyo na kayang magpakatangkad siya sa di inaasahang paraan, at hindi ito katangian ng isang nabasag na kapatid. At anuman ang sabihin ng iba, iniisip ni Nano na ang kanyang kapatid ay talagang kaakit-akit. Ngunit bumalik si Kiro at hiniling kay Nano na huwag magpalinlang dahil ang baog na batang ito ay talaga namang nagugustuhan maglakad na hubad at gam-api-gapi. Parang isang uri ng ugali o fetish sa kanya. Kaya tinukoy ng siyentista ang banggaan na ito gamit ang suntok, ngunit natira kay Taiyo ang salitang, ugali. Ika-10 araw ng paghahabol, pinapalido ni Soy ang isang bato, at nang makilala niya na si Taiyo ang una at nagtagal ng isang araw, dahil ito'y isang sementeryo, iniisip ni Taiyo na ang bato ay isang lapida dahil pinahahalagahan niya ang pagiging persistent ni Taiyo. Nangako si Soy na siya mismo ang magbibigay ng patapos na suntok, dahil anuman ang gawin ng Yakura, hindi nila talunin ang Hanagako. Sinabi nito, muling ginagalaw ng elite na empleyado ng pamahalaan ang kanyang hako, na nagbuga ng berdeng aura. Pagkatapos, sa ilang milisegundo lamang, pumasa siya sa sementeryo upang tapusin ang kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, natutunan na ni Taiyo matapos ang napakaraming paghihirap na ang unang suntok sa sequence ng pedal ay nasa gitna palagi, kaya hinawakan niya ang braso ng kalaban at sineryo. Nang nagawa niya ito, nakilala ni Soy ang dahilan kung bakit tinanggap ng Yozakura ang binata, at agad niyang inutos kay Oba na alagaan ang sugat ng bida, na naglaan ng pagkakakabig para sa lalaking nanginginig sa takot na mamamatay si Taiyo. Samantalang ina-attend ni Oba si Taiyo, pinaliwanag niya kung gaano kitatalino ni Taiyo na nakapag-iwas sa talem, ngunit sinabi ni Soy na hindi siya tumakas na tutunan niya ang ugali ng kalaban, at sa ngayon, sapat na ito upang baguhin ang kanyang paniniwala tungkol sa Yozakura. Mabilis na nakalimutan ang pampublikong artikulo tungkol sa pagkahiya ng pamilyang Yozakura, ngunit ito'y dahil ibang istorya na tungkol sa isang miyembro ng pamilyang tumatakbo na hubad sa mga kalye ang nagpahirap doon. Ilang araw na ang nakakaraan, sa panahon ng Horror Festival, masisigasig na nagtipon-tipon ang mga Taiyo sa kadiliman ng lungsod, naghihintay hanggang sa pag-iilaw ng entablado na nagpapakita ng isang kakaiba at nakamamangha na lalaki na may pink na wig na sumasalubong sa mga mamamayan. Naglilihim na nagmamasid ang isang babae kung nagkamali ulit ang kanyang alipin, at isinaad nito na totoo ito dahil mas mataas ang paninigas sa paligid kaysa dati. Gayunpaman, may mabuting plano ang babae upang baligtarin ang laro, at kasali dito si Taiyo Asano. Kinabukasan, ang nasabing kawawa na lalaki ay tumutulong sa kanyang asawa na magdala ng ilang gamit nito, nang hindi alam ang dahilan. Hindi nagtagal, dinala ni Matsumi ang kanyang asawa kay Soy AI. Tinanong ni Taiyo kung kilala ng babae ang lalaki, at sinabing nagkakaaminan sila noon sa paaralan. Inilatag ni Matsui na hindi pa niya nakalimutan ang munting insidente na may kinalaman sa swordsman kay Taiyo, ngunit wala namang pakialam ang alagad ng pamahalaan dahil ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos, tinawag ng binata ang dalawa upang sumunod sa kanya. Nang makarating sa kanilang destinasyon, akala ni Taiyo isang malaking gusali ang nasa harapan nila, ngunit pumasok pala sila sa isang cafe na tinatawag na Huko. Pagkatapos, nag-order sila ng 3 Hanagako Ultra Super Giant Special Crazy Monster Cafe with Milk. Nang sabihin ito, pinindot ng kawani ang ilang butones at bumukas ang sahig kung saan nakatayo ang mga binata. Inibalita ni Swai na 300 ang layo patungo sa pinakamababang antas. Dumating si Taiyo at komento na may tapang talaga ang swordsman na bitbitin ang babae sa mga bisig niya, at sinagot nito na kailangan niya itong gawin dahil sa panganib. Tungkol dito, dapat ding ingatan ni Taiyo ang kanyang pagkilos o baka siya naman ang mamatay. Pagkatapos, maraming pagsasanay at seguridad na bitag ang pinaikot at lumapit sa 3.
Mahusay na nakaiwas si Soy sa bawat proyektal na itinapon sa kanila, habang ginagawa ni Taiyo ang makakaya niya habang nagdadala ng malaking backpack. Hindi kalaunan, nakarating sila sa pinakamababang antas ng pasilidad, at hiniling ni Soy kay Ki na lumabas o siya ay buburahin. Hanggang sa muling lumabas ang babae mula sa unang eksena ng episode at winasak ang metal ball na sana'y didiin sa binata. Pagkatapos nito, tinanong niya kung paano maging tagapagtaguyod ng yok ang isang mahina gaya niya, ngunit lubos na namangha si Taiyo kaya hindi siya nagsalita. Pagkatapos, sinalubong sila ng malaking himagsikan na pagkain, at nanginginig na sinusungkit ng babae ang mga prutas sa mesa gaya ng isang gutom na aso. Ipinakilala ni Matsumi na ito si Ren, nakaklase ni Kiro. Gustong-gusto nitong babae na magpalabas ng partido na may pagkain mula sa iba't ibang panahon. Pagkatapos, napansin ni Taiyo na ang misyon ay isang tea party sa Hananchiko at ang supot na ipinadala ng kanyang asawa ay marahil puno ng mga candy. Bumalik sa usapin tungkol kay Kiro, hiniling ni Ren na huwag banggitin ang pangalan ng walang hiya na obsesyado sa kanyang kapatid na babae sa harapan niya, upang hindi masira ang kakulangan ng sandali. Kaya, komento ni Matsoy na parang tubig at langis si Ren at ang nakatatanda, ngunit sa huli, hindi naman sila ganoon kaiba sa isa't isa. Pagkatapos, sinabi niya kay Taiyo na narinig niya tungkol sa kanya mula kay Soy, at iniisip ng swordsman na siya ay isang walang silbing hanggal. Sa kanyang depensa, ipinagtatanggol ng alagad ng pamahalaan na walang nagsasalita ng ganyang kabastos maliban sa kanyang punong abala, at sa katotohanan, sinabi nito na si Taiyo, bilang isang spy, ay mas mabagal pa sa kahinaan, na pumipigil sa kanyang sariling tagumpay. Hindi naglaon, sinira ni Kiro ang pader ng spy isolation, sinasabing si Haku lang ang makakapigil sa GPS ng Yakura. Sinabi niya ito, at iniutos kay Ren na ibigay si Matsoni, kung hindi, ang mga gagawin niya ay kakabahan ang bawat salitang lumabas sa bibig ng spy, ayon sa pag-iingat ni Ana. Gayunpaman, harapan na sinabi ni Ren na umalis siya. Sinabi nito, itinapon niya ang kanyang mga wire sa babae, ngunit winasak niya ang lahat gamit ang malakas na suntok. Tinanong niya kung ito na lang ang kaya niya, pagkatapos, ibinalik niya ang katanungan, nais malaman kung gusto ba niyang makita ang kanyang katawan na pinutol-putol. Sinabi nito, nagsimulang magkatigas ang laban ng dalawa, na nagdulot ng ganap na pagwasak sa lugar ng labanan at nagpapatunog ng emergency signal para sa ibang alagad ng estado na naroon para sa pag-evacuate. Sinabi niya na siya ang bahala sa dalawang mananakal, pagkatapos ay hiniling kay Taiyo at Matsumi na hanapin ang labasan. Sinubukang lumapit ang swordsman, ngunit hindi pinayagan ng mga kalaban na makialam sa labanan, kaya nagtayo si Matsumi sa pagitan nila. Ngunit ang mga nagsasagupaan ay handa nang itaas ang kanilang palo sa dulo ng landas, na hindi nagbigay ng pagkakataon na baguhin ang direksyon. Gayunpaman, lumabas si Taiyo at tumanggap ng palo para sa kanyang asawa, na nagiging parang kagat-kagatang strawberry cookie ang kanyang mukha. Nakitang umabot na sa ganito kalayo ang walang patutunguhang pagbabaka, pinaalalahanan ni Matsumi na kung mangyayari ito muli, hindi na siya makikipag-usap sa dalawa, na malinaw na nagbigay takot sa mga nagsasagupaan. Pati si Kiro ay nawala ng malay, ngunit nagtipon ng lakas si Ren upang humingi ng tawad sa babae, ipinapaliwanag na napakalakas ng kanyang asawang buhay pa rin, habang lahat ay tinitigan ang mukha nitong parang pinatay na itlog ng baboy. Pagkatapos, tinawag ni Ren si Taiyo upang imbestigahan ng isang politiko na nagngangalang Yoshimasa Kuruyuri, kilala bilang ang dancing politiko, na nagpapahayag ng kanyang mga proyektong mungkahi habang nagsusuot ng nakakagulat na paraan at nagsasagawa ng isang malubhang na revolusyonaryong sayaw. Ano man iyan, alam ni Kerr na mahiwaga ang kanyang mga tagamasid, at ang kasalukuyang maraming popularidad nito ay nagpapakita ng galing na ito. Gayunpaman, may mga taong nakakita na ang mga kamay na iyon ay may mga bekes ng dugo sa ilalim ng mga utos ni Kay. Ang mga spy na isa'y pula, dalaway asul, at tatlo'y berde ang gumagamit ng iba't ibang uri ng krimen upang mapanatili ang impluensya ng kanilang boss, kabilang ang suhol at pagpatay. Hanggang ngayon, ang kanyang usapin ng kahihiyan ay nakakaligtas sa mga pagdududa, ngunit kinumpiska ng huko ang isang maliit na bomba sa isang hindi kaugnay na kaso. Kahit na ang saklaw nito ay ilang metro lamang, kilala ito sa kawalan ng anumang bakas, na isang bagay na ninanais ng bawat spy mula sa ibang kontinente. Sinabi nila ito, mayroon silang nakatagong hinuha kung paano mahuli si Kuruyuri dahil mayroon silang larawan ng mukha na pinaghati, na inaakala nilang kanya. Sayang, hindi ito sapat upang mapatunayan ang anumang laban sa politiko, ngunit bago may masaktan, kailangan magmadali ang pamahalaan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang mga planong pag-explode. Sa wakas, tinanong ni Taiyo kung bakit siya ang dapat magmumuna sa misyong ito. Ipinapaliwanag ni Ren na kailangan nila ng isang tagalabas na gagawa ng trabaho dahil masyadong markado na si Haiko sa paningin ni Kor at ng kanyang mga kasosyo. Kaya inihanda at pinaganda ni rin ang binata upang ma-hire sa pagtitipon na naghahanap ng mga babae na may mahabang buhok at mahabang mga pestanya. Pagkatapos ng lahat, nagsimula ang CER party at agad na nakasali ang lahat ng naruroon sa kakaibang sayaw ni Kuro, tulad ng isang uri ng kolektibong trance sa kanyang walang katulad na kapangyarihan sa pakikitungo.
Ipinakikilala niya ang isang kaibigan na si Yoko Asada. Subalit dumating ang mga nagprotesta laban kay Kuro sa pagtitipon at nagpahayag ng kanilang pagkagalit sa kanyang mga tiraniko at marahas na panunungkulan. Agad na nawasak ang partido at nagkalat ang kaguluhan hanggang sa isang sound system na malapit nang mahulog sa isa sa mga nagprotesta. Ngunit si Kuro mismo ang tumayo para iligtas ang lalaki, at nagbigay ng panaghoy na nakasakit ng iba, ngunit kinikilala niya na ang pagkagalit ay isang sigaw ng kaluluwa ng tao, at responsibilidad niya bilang isang politiko na makinig sa mga tinig na ito at gawin ang makatutulong upang mapabuti ang buhay ng mga tao. Habang dinadala sa ambulansya, hiniling ni Kuro Yuri kay Yoko Wasada na bumalik sa opisina. Habang nagkukumpas ang mga tao sa paligid para sa lalaking may pink na wig, sinuot ng spy ang peking dugo at pinuri ang lahat sa kanilang mahusay na trabaho, kabilang ang pagplano ng paghagis ng sound equipment at paggawa ng mga sugat. Habang narinig ng lahat ang nasa ilalim ng istruktura, natuklasan ni Talo na ang eksena ay napakadrama lamang. Nagpasya siyang ilantad ang lalaki, anuman ang mangyari. Gayunpaman, kailangan niyang maging alerto sa lahat ng oras upang maiwasan ang pagkabigo sa ilalim ng mga ilong ng grupo ng mga hanggal na iyon. Kaya patuloy siyang naghahanap ng anumang ebidensya ng mga krimen na isinagawa ni Kururi at ng kanyang mga kasosyo. Kahit ang mga pagsisikap ng binata, patuloy pa ring walang kakulangan ang koponan ng dancing politician sa pag-oorganisa ng kanilang mga krimen at pagtago ng kanilang mga pagkilos, lalo pa nilang ipinapalakas ang popularidad ng kandidato sa populasyon. Higit pa, habang lumalapit ang deadline, wala si Taiyo kahit isang nakatagong clue. Ang pinakamasama pa, kasama nila si Yakura 24 na oras sa isang araw, ngunit hindi sila nagbibigay ng anumang palatandaan na nagsasagawa sila ng isang plano. Ang pinakakababalaghan ay ang lahat sila ay fasanado sa sayaw, ngunit Iron Eco na walang kahit isa sa kanila ang makakasunod ng tamang ihip. Sa katotohanan, hindi ito talagang sayaw, ito ay isang bagay na kailangang magkaroon ng kahulugan. Kaya sinuri niya ng mas malalim ang mga parating na galaw ng mga natatawag na fifth-rate dancers, at natuklasan na sila ay nagkokomunika sa pamamagitan ng mga hakbang, galaw, at paggalaw, bukod sa ihip, sa isang partikular na ritmo, tulad ng Morse code. Sa pamamagitan nito, maaari nilang i-update ang isa't isa tungkol sa mga resulta ng mga krimen nang hindi nagdudulot ng suspisyon sa kanilang mga karahasan. Sa komunikasyong ito, nakuna ni Taiyo ang pinuno ng malaking grupo na nagbubunyag na ang pag-atake ng bomba ay mangyayari bukas. Kinabukasan, ipinakilala ni Cory ang sarili sa Pangulo at naalaala ni Taiyo na sinabi ng dancing politician na sila ay magkakasama sa isang pulong, ayon kay Kuro. Sinabi nito na ang mga politiko na nasa pulong na ito ay hindi gusto na suhuluin, kaya kailangang alisin sila. Tungkol sa bomba, ito ay ilalagay sa ilalim ng entablado at lahat ay nakaset up upang si Cor ay hindi masugatan ng totoo, tulad ng nangyari noon. Pinindot ng politiko ang isang button upang simulan ang programa, at isang maliit na pagputok sa labas ang nagdulot ng kaguluhan. Kahit hindi sapat ang oras upang i-disarm ang bomba, naipanghawa ni Taiyo ang pagsabog. Ang problema, alam na ni Cor na si Taiyo Asano ang nasa likod noon, kaya itinuturo niya ang baril sa ulo ng spy at nagbabanta na may isa pang bomba. Sa bandang huli, pinuputukan niya si Taiyo at pinaputok ang pangalawang bomba, na ngayon ay buong kapangyarihan. Ngunit protektado sila ng isang shock-absorbing na masa na ginawa ni Shinzo. Tumayo si Taiyo at itinutok ang kanyang baril sa mga kriminal, na pagbabantaan din siya. Ngunit lumitaw ang isang anino na pinutol ang bawat sandata ng mga kalaban. Pagkatapos, inaresto ni Su ang 4 na kriminal. Pagkatapos, sinubukang kumilos muli si Kururi, ngunit winasak ng spy na may espada ang lahat ng kanyang damit at nagtapos sa kanyang pagsisikap. Inatasang siyang maghatid ng sospek, at nagulat siya nang magbigay ng komento ang lalaki tungkol sa trahedya sa pamilya ni Taiyo na nagdulot sa kanya na patunayan ang kanyang sarili sa Yakura. Ayon kay Kururi, hindi aksidente ang tragedy ang iyon nahulog si Hikaru at Akari Owano sa isang bangin, kasama ang kanilang sasakyan, na pumatay sa buong pamilyang Asano maliban kay Taiyo. Dito, itinutok ni Taiyo ang baril sa mukha ng kriminal at tinatanong kung ano talaga ang alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Kaya, ikinwento ng iyong kaaway na ang mundo ay isang lugar na puno ng mga nakatagong katotohanan. Kasabay nito, tinawagan ni Su si Tao at inalerto siya tungkol sa isang emergency dahil ang vice-ministro ay nahuli at naka-livestream sila kasama niya mula sa hindi alam na lokasyon. Sa makatuwid, kailangan tanungin ni Tao si Kururi at alamin ang kinaroroonan ng politiko. Habang nakikinig sa tawag, pinalaya ni Care ang kanyang sarili mula sa mga gapos na parang wala lang at aksidenteng nabitawan ang isa sa kanyang mga hako na ginagamit bilang pampasabog, na Samira sa van na sakay nilang dalawa. Samantala, sa Yowa Ramen, nagkamali si Nano sa proporsyon ng mga sangkap at nagresulta sa pagsabog ng loob ng laboratorio. Sa totoo lang, sa pag-iisip pa lang na masaktan si Tao sa isang misyon, nawawala ang focus ni Nano at nauuwi sa ganitong pagkakamali. Kaya, kung sakaling umuwi ang bata na mukhang natapakan ng palaka, kailangan ng malaking tao na may gamot na sapat na malakas para pagalingin siya.
Nag-aalala rin si Matsumi pero mas gusto niyang harapin ang tensyon sa ibang paraan. Halimbawa, naghanda siya ng napakagandang handaan para sa kanyang asawa na kahit ano pa man ang kanyang pinagdaanan sa buhay, tiyak na mapapalakas siya ng mga pagkaing ito. Habang pinag-uusapan ng punong-puno na mesa, naalala ni Matsumi na itanong kung nasaan ang iba sa bahay. Sinabi ng siyentipiko na si Kengo ay gumagawa ng maskara para suotin ni Tao sakaling umuwi siyang hindi makilala. Samantala, si Cheyenne ay binabasag ang mga computer ng lahat ng mga haters para hindi sila makagulo kung may mangyari kay Tao. Sa kabilang banda, si Shinzo ay sobrang nag-aalala kaya't ang tanging magawa niya ay umiyak sa loob ng kanyang mobile trash can. Tungkol naman kay Futaba at Kyoichiro, mukhang hindi sila masyadong nag-aalala. Sa katunayan, naalala ng nakatatandang kapatid na sinanay ang bata para harapin ang anumang sitwasyon, habang ang lalaki naman ay hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan sa pag-iisip na ang bata ay makakaranas ng problema at mapapahamak. Sa pagbanggit sa demonyo, nakaligtas si Taiyo Asano sa kamatayan at nailigtas din ang driver, ngunit nakatakas ang kanyang target. Habang naalala ang mga sinabi ni Care tungkol sa kanyang pamilya, nakatanggap ang especially Iya ng isa pang tawag mula kay S, na nagsiwalat na ang lalaking nakatakas ay hindi lamang isang kilalang politiko kundi isang especially Iya tulad nila. Ang kanyang CB name ay Kyoichiro, kinikilala bilang isang especially Iya na kumikilos ng mahusay sa mga anino. Akala nila ay namatay na siya mga 5 o 6 na taon na ang nakaraan, ngunit sa kanilang nakikita, buhay pa ang taong iyon. Sa katotohanan, niluwagan ni Soy ang seguridad laban sa especially Iya ng kaaway upang makita kung ano ang kanyang binabalak. Sa madaling salita, napagtanto ni Tao na ginamit siya bilang pain. Sa kabutihang palad, dahil dito, magagawa nilang mailigtas ang pangalawang punong ministro gamit ang GPS na itinanim sa tumakas. Sa makatuwid, maaaring bumalik si Tao sa punong himpilan. Samantala, nagising ang pangalawang punong ministro dahil sa eksentrikong especially Iya na nagbo-broadcast ng isang live na pag-record sa halos lahat ng pangunahing lugar sa Japan. Sinabi ng ministro na hindi siya nagulat na ang CER ay sangkot sa mga kahinahinalang gawain, ngunit hindi niya inakala na bababa siya sa antas ng pagiging isang kidnapper. Gayunpaman, ang desperadong pagkilos na ito ay hindi magdudulot ng anumang pakinabang sa kasikatan ng kriminal. Gayunpaman, malinaw na sinabi ng kriminal na wala siyang pampulitikang interes sa lahat ng ito at na ang kanyang pagbabalat kayo ay talagang paraan upang itago ang kanyang kaluluwa, hindi ang kanyang mga mata. Gayunpaman, dahil ang mga salamin na ito ay hindi nagpapakita ng kanyang mga mata, sinigurado ni Kuroyuri na ipakita sa lahat ang nakakatakot na aspeto ng bahaging ito ng kanyang mukha. Sa harap nito, napagtanto ng ministro na kaharap niya si Kogo, at inihayag ng especially Iya na hindi siya magsasalita bilang leader ng partido ni Care kundi bilang isang ama na nawalan ng anak. Una, inamin niya ang paggawa ng maraming krimen ng paghihiganti laban sa mga politiko sa likod ng mga eksena, ngunit dahil ang pangalawang punong ministro lamang ang nakakaalam ng buong kwento, mas pinili niyang gawin ang trabaho sa oras na ito ng liwanag ng araw. Sa makatuwid, itinutok ng especially Iya ang baril sa politiko at inutusan siyang sabihin ang katotohanan sa lipunan, kung hindi, siya ay papatayin sa mismong lugar. Tumatawa sa sitwasyon, sumagot ang ministro na mabibigo siya bilang isang politiko kung isisiwalat niya ang katotohanan ng ganoon kadali, kaya't inaasahan na ni Kuro ang reaksyong ito, nagpaalam siya sa kalaban habang pinapatay ang livestream bago siya umatake. Maya-maya, makikita natin na si Tao ang bumaril sa camera na ginagamit, na nagudyok sa kidnapper na palayain ang bihag. Hindi nawawala ang kanyang composure, sinabi ng especially Iya na hindi siya matatamaan dahil ang electric gun ng USAC ay nagpapalawak ng kapangyarihan at saklaw proporsyonal sa output ng bala. Sa distansyang ito na 4 na metro, mauuwi sa pagsapit sa crossfire ang biktima kung pipiliin ni Tao na magpaputok. Maya-maya, binaril ni Kogo ang baril ng bata. Nang tamaan, naalala ni Tao ang aral mula kay Futabo, kung saan ang pag-atake ng kalaban ay hudyat para sa agarang reaksyon. Sa makatuwid, kailangan ni Tao na paikliin ang distansya hanggat maaari at iayon ang kanyang mga galaw sa anyo ng kalaban. Nagawa ito ni Tao at halos na immobilize ang target, ngunit alam na ng kalaban ang jujitsu ng pamilya Yakura, kaya tumugon siya ng naaayon at pinigil ang batang especially Iya. Susunod, naalala niyang tanging ang isang katulad ni Futaba, ang nakatatandang kapatid na babae, ang maaaring nagturo noon sa bata, at binigyang diin niya na ang mga bakal na cable at carbon ay mga palatandaan din ni Futaba. Matapos sabihin ito, dinisarmahan niya ang bitag na may mga cable na inihanda ni Tao at sinabi na kahit hindi siya magaling sa martial arts, napaka-epektibo niya sa pagkolekta ng impormasyon na siyang mahalagang tungkulin ng anumang especially Iya. Gayunpaman, kung ang alam mo lang gawin ay mangolekta ng impormasyon, hindi ka mananatili sa tuktok ng larangang ito. Pagkatapos ng lahat, ang tanging paraan upang maging tunay na dalubhasa ay matutunan kung paano lubos na samantalahin ang mga impormasyong nakalap. Galit na galit, tinanong ni Tao kung bakit ang isang especially Iya tulad niya ay magpapanggap na politiko para lamang linlangin ang mga karaniwang tao gamit ang ganitong masasamang pamamaraan.
Inamin ni Kurogo na ang kanyang layunin ay maghiganti. Naalala ang isang misyon, ipinadala ni Kurogo ang mga kumpidensyal na file ng isang yumao ng politiko sa kanyang kliyente, at pagkatapos ng isa pang matagumpay na serbisyo, bumalik siya sa kanyang tahanan sa kanyang balabal bilang Kuroyuri upang batiin ang kanyang anak na si Yuri ng maligayang kaarawan. Walang palya, sinabi ng bata na ang labis na trabaho ng kanyang ama ay nagpabago sa kanya bilang isang kakaibang tao. Humingi ng paumanhin si Kuroyuri, ngunit biro lang pala ng bata iyon dahil alam niya na pagkatapos mamatay ng kanyang ina, siya ay laging abala sa mga biyahe sa negosyo. Sa wakas, nagpasalamat siya sa kanyang ama sa kanyang kabaitan at inanyayahan siya na magbahagi ng cake ngunit inirekomenda sa kanya na pagbutihin ang kanyang elemento ng sorpresa dahil nasira ng regalo na ipinadala niya kanina ang ideya. Hindi alam ng lalaki kung saan siya nakikiling, nakakita siya ng isang regalo sa isang sulok ng kwarto, at mabilis na sumabog ang isang bomba, sinira ang buong bahay niya. Sa gitna ng mga guho ng apartment, hawak ni Kurogo ang kanyang walang buhay na anak na babae sa kanyang mga bisig, na nagmumuni-muni na pinaglingkuran niya ang kanyang layunin at itinapon na parang basura. Ngunit ang pinakamasama ay hindi nila siya dinala patungo sa kamatayan, kundi ang kanyang anak na babae. Matapos ipatupad ang mga tao sa lahat ng uri ng paraan, hindi nais na pag-usapan ng lalaki kung ano ang tama at mali, ngunit kailangan niyang aipaklaro sa kanyang mga kaaway ang presyo na kanilang babayaran para sa paggawa nito sa kanya. Nakikinig sa usapan, itinanong ng ministro kung ang lahat ng ito ay isang planadong paghihiganti laban sa mga politiko. Kinumpirma ni Kurogo, sinasabi na hindi mahirap mag-infiltrate sa mga ulupong na iyon gamit ang kanyang mga kasanayan sa manipulasyon. Sa ganitong sitwasyon, ipinakita niya na si Sherry, ang pangalawang punong ministro, ang huling taong natitira. Sinubukan ni Tao na pigilan ang pagpatay sa bihag, ngunit ang tatlong kasamahan na especially iya ni Kuro ay nagsilbing sagabal sa daan ni Tao. Sinabi ni Kurogo na alam ni Tao kung paano niya nararamdaman, na tulad din niya ay nawalan ng kanyang pamilya, kaya't hindi niya gustong saktan ang kanyang kapwa nagdurusa ng walang dahilan. Sa makatuwid, kung aalis si Tao sa daan, ipinapangako niya na ibubunyag ang lahat ng nangyari sa pamilya Asano. Gayunpaman, tinanggihan ni Tao ang alok, sinasabing kung mayroon ngamang nakatagong katotohanan sa likod ng pangyayaring ito, hindi niya nais malaman kung ano ang nangyari, ngunit higit sa lahat, hindi niya nais na mamatay ang sinuman. Na may sinabi, si Soyo ay lumitaw mula sa mga anino matapos hiwain ang lupa sa mga piraso sapat upang mapabagsak ang mga kasabwat ng especially iyang kaaway. Dahil dito, napapansin ni Kurogo na si Hanaga rin ay sangkot sa kaguluhang ito. Iniabiso niya na kanyang aalagaan ng iba at humihiling kay Tao na arestuhin ang sospek at iligtas ang bihag. Pagkatapos ay binuno ni Yakura ang kanyang kaaway gamit ang kanyang kutsilyo, at inaakala ni Kurogo na ang natatanging talam na ito ay marahil ay ginawa ni Shinzo, marahil na may kakayahan na magdala ng lason. Kaya, sa pamamagitan ng pagsubok sa batang lalaki muli, itinutok niya ang kutsilyo sa kanyang hita at pinagtatawanan ng intensyon ni Tao na magpatawad ng buhay sa kwentong ito dahil walang sino man ang nag-isip tungkol dito nang kinuha nila ang kanyang mahal na si Yuri mula sa kanya. Samantala, tinatanong ng tatlong alalay na especially iya si Soy kung paano sila pigilan ng isang tagabantay ng pamahalaan hanggang sa unang nagpakilala, si Red Flame, ay ipinaliwanag na siya ay espesyalista sa apoy. Ang pangalawang, si Blue Water, ay maaaring hiwain ang anumang nais niya, mula sa katawan ng tao hanggang sa pinakamatibay na materyal. Sa wakas, ipinaliwanag ni Yellow Lightning na maaari niyang i-edit ang data at utak ng target at sirain pareho. Sa pagtutulungan, ang tatlong ito ay hindi mapipigilan, ayon sa kanilang sarili. Sa pamamagitan nito, natutuwa si Soy na kanilang ipinakikita ang kanilang mga kakayahan sa kanya, ngunit sa sandaling nagawa nila ito, pinapayagan niya ang kanyang sarili na magbigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa kanya. Inihayag ni Soy na ang pundasyon ng estilo ng laban ng Hanagako ay ang teknik ng paglalakad sa mga bulaklak, na nagiging isang pad, nag-aabsorb ng tunog at hangin sa buong paligid na kapaligiran, pinapayagan ang tagagamit na gumalaw ng mabilis at tahimik. Sa gayon, sinusubukan ng tatlo kung ang espiya ng estado ay lahat ng iniisip niya, kaya ginagamit nila ang kakayahan ng pangunahing kulay, isang malaking bola na nabuo ng mga elemento ng tatlong especially iya. Bilang ganti, sinagot ni Soy ang subaquatic flower, na nagbabalik ng atake sa manlalaban at sinisira silang lahat sa isa. Matapos gawin iyon, alam ni Soy na kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon, ngunit isang kahina-hinalang kilos ang nagpapamala sa kanya upang kagyat siyang umaksyon ng kanyang taybak sa walang laman. Hindi nauunawaan ang presensya na iyon, naglabas ng patak ng pawis ang kanyang tagapagtanggol. Samantala, malayo pa si Tao mula sa tagumpay, na may kanyang kaaway na nagpapalakas ng walang hanggang sakit na pareho nilang nararamdaman sa pagkawala ng kanilang mga pamilya. Sumasang-ayon ng batang iyon dahil iyan ang kanyang naramdaman buong buhay niya simula nang mag-iisa siya sa mundong ito. Gayunpaman, pagkatapos makilala ang isang tiyak na tao, nakakuha siya ng pangalawang buhay. Kaya naman, naniniwala siya na ang realidad ay hindi lamang dapat tanggapin dahil may mga bagay na maaaring baguhin. Sa pagkasabi nito,
Inatake ni Tao ang kanyang kalaban, at ang may karanasan na espiya ay sumuri sa bawat sandata na taglay ng kanyang kaaway, na naniniwala na hindi siya maaaring magulat hanggang sa gamitin ng batang iyon ang teknikang ni Soy, ang walking in flowers, upang gupitin ang target gamit ang kanyang alambre. Sa parehong oras, naalala ng binata ang turo ni Kiro na ang digmaan sa pagitan ng mga espiya ay isang digmaan ng impormasyon, kung saan sino mang nagtataglay ng isang baraha sa kanilang manggas ang pinakamatagal ay maaaring magpabago ng laro sa kanilang pabor sa kritikal na sandali ng duelo. Sa madaling salita, napagtanto ni Kogo na ang ngipin ng kalaban ay naglalaman ng antidote ni Nano, na nagpapabilis ng kanyang bilis, habang ang teknikang hinulaan ni Shinzo ay nagsasalaysay sa tira ng kutsilyo, at ang peking balat ni Kang ay nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang pinsala. Ang jujitsu ni Futaba ay pinanatili si Tao sa malapit na distansya para sa isang putok ng baril, at pagkatapos ang block ng substance ni Shinzo ay nagpaparami sa sandata ng kalaban. Sa wakas, napagtanto niya na ang alambre ni Kiro ay checkmate, kaya't ipinagpapalagay niya ang laban at nagpa siya na ibunyag ang lahat ng kanyang alam tungkol sa pamilya ni Tao bilang gantimpala sa kanyang mental na pagtitiis. Gayunpaman, isang bala ang sumaksak sa leeg ng espiya at pinigilan siyang magsalita. Dumating sa sahig, inaakala ni Soy na isang profesional ang kumuha ng buhay ng lalaki at kahit na hindi nagtagumpay si Tao na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang mga kamag-anak, dapat siyang ipagmalaki sa mahusay na trabaho. Marinig ito, hinawakan ni Tao ang isang bagay na kinuha mula kay Kogo. Mayroong isang mapa na nagtatakda ng lokasyon ng kanyang inilibing na anak na babae na nakatanaw sa baybayin kung saan sila dati naglalaro. Bilang isang huling nais ni Kurogo na ay pa-deliver ang mga puting liryo sa batang babae, ang kanyang paboritong bulaklak. Pagkatapos, sa loob ng isang butas sa puno, maaaring makita ni Tao ang kanyang hinahanap. Sa huli, pagdating sa bahay, mainit na tinanggap ng binata ang kanyang bagong pamilya at napagtanto na tunay nga niyang nakuha ang kanyang pangalawang buhay kasama nila. Pagkalipas ng ilang oras, nasa parke si Metsumi kasama si Taiyo. At kahit napagod si Taiyo dahil sa lahat ng ginawa niya kamakailan, masaya siya na makasama siya sa ganitong kalidad na oras. Paglalakad sila dahil si Metsumi ang may responsibilidad na magpalakad kay Goliath, at ang dahilan kung bakit siya ang may responsibilidad na ito ay dahil si Goliath ay hindi papayag na may iba pang tao ang magpalakad sa kanya maliban kay Metsumi. Si Goliath ay isang espesyal na uri ng wolf dog na isinailalim sa paulit-ulit na genetic modification, kaya siya ay maaaring lumaki ng mas malaki kapag kinakailangan, may napakalakas na katawan, at may mahabang buhay. Ayon sa sinabi sa kanya, si Goliath ay naglingkod sa pamilya Yozakura mula pa noong panahon ng lola-lola ni Metsumi. Matibay siya hanggang sa punto na maaari siyang sakyan ni Metsumi. Ngunit nang sabihin ni Metsumi kay Taiyo na sumakay din, tinaboy niya ito dahil ayaw ni Goliath na may iba pang tao maliban kay Metsumi ang makasakay sa kanya. Dahil hindi pinapayagan ni Goliath si Taiyo na sumakay, iminungkahi ni Metsumi na maaari lamang siyang humawak sa tali at sumunod. Ngunit ang sumunod ay isang maluwag na termino, dahil mabilis na inihabol ni Taiyo ang takbo ni Goliath, pataas ng gusali at palaot sa lawa. Nang matapos ang paglalakad, hindi na maganda ang itsura ni Tao, at habang nagpapahinga siya, may mga bata na lumapit kay Goliath dahil hindi pa nila nakita ang ganyang kalaking aso. Parang normal lang lahat, ngunit habang lumapit si Metsumi upang makipag-usap sa mga bata, nakita namin ang isang makamandag na clown na nagtatagisan sa kanya. Ipinahid niya ang mga bala ng mga bata ng mga paalala upang makuha si Metsumi. Niyakap ni Metsumi ang mga bata para protektahan sila, at habang sinubak ni Goliath na protektahan siya, si Taiyo ang tunay na sumugod sa pagsabog. Masaya si Taiyo na ligtas ang lahat, ngunit dahil may nakasakit sa kanya, gagantihan ito ni Metsumi. Iniutos niya kay Goliath na hanapin ang may sala, at mula sa mga piraso ng bomba, kaagad na nahanap ni Goliath ang eksaktong lokasyon ng clown. Kaya dumating siya sa aksyon. Habang iyon ay nangyayari, magagamit ni Metsumi ang mga piraso ng bomba upang matrack ang transmission signal gamit ang sistema ni Shin, at sa ganitong paraan, makakausap niya ang clown na sumubok na patayin siya. Nagulat ang clown na buhay pa si Metsumi, ngunit mula sa mga pagsubok na bomba at ang planong nagkaroon ng mga biktima, masasabi ni Metsumi na ang clown ay isang third-rate na mamamatay tao. Kahit walang sariling kapangyarihan si Metsumi, tanga naman ang mag-isip na madaling tatargetin siya dahil may mga maaasahan siyang mga tao gaya ni Goliath, na nakahanap lang ng clown. Pagkatapos siyang habulin ni Goliath, bumalik ito sa parke at natulog sa tabi ni Metsumi habang pinangangalagaan niya ang mga sugat ni Taiyo. Sabi ni Taiyo na ayos lang siya, ngunit tumunog ang kanyang telepono, kaya nagmadali siyang umuwi. Naintindihan ito ni Metsumi na may personal na trabaho siya, kaya hiniling niya kay Goliath na ihatid sila pareho pa uwi. Hinigit ni Goliath si Taiyo at itinumbang si Metsumi sa kanyang likod. Tinanong ni Taiyo kung talagang okay lang ba kay Goliath na pasakayin siya, ngunit matapos ang pagsugod ni Taiyo sa pagsabog para kay Metsumi, mas na-approve siya ni Goliath kaysa dati. Nakauwi sila sa wakas, at masaya si Taiyo na nakarating siya sa tamang oras.
Ngunit biglang sinugod siya ni Aaka at inaakusa siya ng pagtataksil. Sinubukang ipaliwanag ni Taiyo na hindi iyon ang iniisip niya, ngunit may ebidensya si Aaka na nakipagkita siya sa ibang babae. Sa dami ng ebidensya laban sa kanya, inilalarawan ni Kiyo na parusahan siya gamit ang isa pang makasaysayang instrumento ng torture. Gayunpaman, bago pa manakit si Kiyo kay Taiyo, may biglang sumalubong at nagpakilala bilang si Mumi, isang miyembro ng Hinanchiko. Dinala niya ang isang package para kay Tao, ngunit si Taiyo mismo ang humilingi sa kanya na magpulong sila ng lihim upang ibigay ito, upang walang makakaalam. Naaalala ni Metsumi ang mga tawag na natanggap ni Taiyo mula kay Kazu, at siya pala ang matandang nakausap ni Taiyo upang makatulong sa pagkuha ng lalagyan ng kanyang paboritong pulbos ng tsaa. Naaalala ni Taiyo na kinwento ni Metsumi na wala na silang laman ng paboritong tsaa ni Kiyo, ngunit mahirap gumawa ng maitim at matamis na ito dahil sa mga eksobotikong sangkap. Kaya maraming pinagdaanan si Taiyo pang makalakam ng mga sangkap nito ng lihim upang mapalitan ang stock ni Kiyo bilang pasasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay sa kanya. Ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi kay Metsumi ay dahil malalaman iyon ni Kiyo kung siya ang makakalam, kaya humihingi siya ng paumanhin kay Metsumi dahil nagpaalala siya ng walang dahilan. Hindi makapaniwala si Kiyo na kahit sa lahat ng ginawa niya kay Taiyo, ganoon pa rin ang ginawa nito para sa kanya, kaya napakalungkot niya sa kung paano niya itrato si Taiyo. Umupo silang lahat upang ma-enjoy ang tsaa, at gustong humingi ng paumanhin ni Aaka kay Taiyo dahil sa pangdududa niya. Samantalang si Kiyo, kahit nagsisisi siya sa pananamantala kay Taiyo, ayaw pa rin niyang humingi ng paumanhin. Kaya sinabi ni Metsumi kay Goliath na umupo siya kay Kiyo hanggang sa magbigay ng pasensya kay Taiyo.